Ang ibang tribo ay nangingisda gamit ang batong pangukit. Ang aming tribo ay gumagamit na ng walang habas na pagpatay. Ang ibang tribo ay kakasimula pa lamang sa paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Ang aming tribo ay gumagamit na ng likas na yaman. Nagsimula na ang init para sa hotpot at inihaw na karne. Dahil ako ay bagong nakapasok sa mundong ito ng sinaunang panahon. Ako ay sinaktan ng isang babaeng lobo at dinala sa kanyang yungib. At sa oras na ito, ako ay kakagising lamang. Hindi ko pa natutukoy ang aking paligid. Bigla kong naramdaman na parang may gumagalaw sa aking ibabang bahagi. Nang itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa ibaba, nagulat ako. Ano ang ginagawa mo? Nakita ko ang isang nakasuot ng balat ng hayop na dalagang ubod ng ganda na nag-aalis ng aking pantalon. Nang makita ng dalaga na ako ay gising na, hindi niya maiwasang mamula ang kanyang mukha. Agu agu agu. Habang ako ay naguguluhan, biglang may narinig akong tunog na elektronik sa aking isipan. Binabati kita, nakatali ka na sa sistemang ito. Dahil ang host ay may magandang ugali na mag-like sa mga maikling video. Ngayon, bibigyan ang host ng bagong manlalaro na gift pack. Binabati ang host sa pagkakaroon ng pagintindi sa sinaunang wika. Binabati ang host sa pagkakaroon ng mata na nakakakilala ng lahat ng bagay. Nang ako ay handa ng malito muli. Ang wika ng dalaga na agu-agu. Sa sandaling ito, naiintindihan ko ang lahat. Ano bang suot mo? Bakit hindi ko ito maalis? Ang dalaga ay nagalit at itinuro ang aking sinturon. Ano man ang mangyari, naidapa na kita at dinala sa aking tahanan. Ngayon, ikaw na ang asawa ni Urala. Tumingin ako nang walang masabi sa magandang dalaga sa aking harapan. Kasunod nito ay isang mensahe sa teksto. Lumitaw sa aking paningin. Pangalan, Urala, lahi, sinaunang tao, katayuan, panahon ng paghahanap ng makakatalik. Panahon ng paghahanap ng makakatalik ng mga Diyos. Ang sistemang ito ay talagang totoo. Nang ako ay handa ng umalis, napagtanto kong ako ay nakatali sa isang matibay na baging. Kahit anong gawin kong pagsisikap, hindi ko maalis ang sarili ko. Sa isip ko, sumisigaw na ako ng tapos na. Nakita ni Urala na ako ay patuloy na lumalaban. Ngumiti lamang siya ng bahagya at tinanggap ang kapalaran. Kung hindi ko ito maalis, puputulin ko na lang ito. Sabi niya na parang isang babaeng lobo. Karaniwan siyang sumugod sa akin. Nakita kong wala na akong magagawa. Agad akong naghandang tanggapin ang aking kapalaran. At nang itinaas ni Urala ang kutsilyong gawa sa buto, habang handa na siyang putulin ang sinturon, biglang umingay ang isang malakas na kulog sa labas ng yungib. Pagkarinig ng kulog, tumigil din si Urala sa kanyang ginagawa. Sa isang mukha ng gulat, sinabi niya sa akin na ito ay apoy ng Diyos. Dumating na ang Diyos. Pagkatapos sabihin niyon, ibinaba niya ang kutsilyo. Kumuha siya ng isang kahoy na pangukit at masiglang tumakbo palabas ng yungib. Habang pinapanood ang eksenang ito, sa aking puso may kaunting kalungkutan pa rin. Pero kung ganito na, kailangan kong maghanap ng paraan upang makatakas. Kaya't humiga ako sa lupa. Gumagapang ako patungo sa tabi ng lupa. Kumuha ng kutsilyong gawa sa buto at pinutol ang sakit sa aking katawan. Hanggang sa oras na ito, napagtanto ko na ito ay isang kuweba. Sa loob ay mayroon lamang simpleng gamit pangaraw-araw. Ang mga simpleng bagay ay parang kuweba ng mga sinaunang tao. At dati, ako ay talagang humahabol sa salarin. Nahulog lang ako. Paano ako nagising at nandito na ako? Kaya't isang ideya ang sumabog sa aking isipan. Talaga bang ako ay nakapaglakbay sa sinaunang panahon? Agad kong hinaplos ang aking katawan. Sa aking puso, ako'y nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at nandoon pa ang baril. Kaya't ako'y diretsyo nang lumabas sa kuweba. At saka nakita ko ang isang malawak na sinaunang gubat, sa malayo ay isang napakalawak na dagat. Nang makita ang ganitong tanawin, bigla akong ayaw nang umalis dito. Dahil sa sandaling ito, ako'y naniniwala na sa aking paglalakbay sa katotohanan. Kung bigla akong umalis dito, mag-isa akong pumasok sa gubat. Tiyak na mamamatay ako ng masakit. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Wala na akong magagawa kundi manatili. Siyempre, hindi ako dito dahil sa 18 anyos na dalaga. Ayaw kong umalis. At naniniwala ako na ang mga manonood sa harap ng screen ay gagawa ng parehong matalinong desisyon tulad ko. Ang kanang kamay na sumasa ngayon ay nagbigay ng thumbs up. Kaagad, nakita ko ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng balat ng hayop na nakapaligid sa isang puno na tinamaan ng kidlat at nakaluhod sa nag-aapoy na katawan ng puno. Sila'y may mga salitang patuloy na bumubulong ng pasasalamat. Mga salitang tulad ng salamat sa Diyos sa apoy. Sa puntong ito, tila nakita rin ni Urala sa gitna ng tao. Hawak niya ang isang piraso ng nasindihang kahoy at lumapit sa akin. Sinabi niya, paano ka nakalabas? Tignan mo ang apoy ng Diyos, makakain na tayo ng lutong karne ngayon. Nakatingin sa harap ko sa kanyang tapat ng ngiti. Ako rin ay taos-pusong ngumiti. Ang damdamin ng mga sinaunang tao ay ganito kadirekta. Hindi tulad ng modernong lipunan na puno ng mga baluktot na bagay. Tumingin si Urala sa taong kanyang nauntog. Ninanakaw na lalaki.
Mukhang hindi na siya gaanong tumatanggi sa sarili. Kaya't masaya niyang hinawakan ang aking kamay. Excited siyang naglakad patungo sa yungib. Sa mga sandaling iyon, isang kutsilyong gawa sa buto ang lumipad mula sa malapit. Diretsong tumama sa aking harapan. Harangin ang aming daraanan. Isang napakalakas na lalaki ang lumapit sa akin. Tulad mo, isang ninakaw na lalaki. Hindi karapat-dapat gumamit ng apoy ng Diyos na ibinigay sa tribo. Sinabi ni Urala ang isang sumpa kay Ulaken. Siya ngayon ay akin ng lalaki. At isa na rin siya sa tribong ito. Ano ang batayan mo para hindi siya payagan na gumamit ng apoy ng Diyos? Agad na nagpakita si Ulaken ng pagdududa. Kahit na ang bawat tribo ay nagagawan. Ninanakaw ang mga lalaki para sa kanilang tribo. Ngunit ang mga malalakas na lalaki sa bawat tribo ay hindi talaga maaaring nakawin. Tanging ang mga mahihina lamang ang siyang pinapabagsak ng mga babae. Ang mga mahihina ay hindi karapat-dapat gumamit ng apoy ng Diyos. Biglang nagalit si Urala sa iyong mga walang katotohanang argumento. Hindi ako susuko. Matipuno si Ulaken na patuloy na nagsasalita kay Urala. Ano bang masama sa akin? Mas malakas ako kaysa sa kanya. Mas mataas ako kaysa sa kanya. Bakit mo pa siya kailangang ibalik? Harap sa agresyon ng Uragan. Hindi umatras si Urala kundi humarap. Agad niyang niyakap ang aking braso. Pati buong katawan niya ay nakadikit na sa akin. Matapang niyang sinabi na mas gwapo siya kaysa sayo. Nagalit si Ulaken nang makita ito. Hinugot ang kutsilyong gawa sa buto mula sa lupa. Sumigaw siya sa akin na gusto niyang makipaglaban. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napatawa ako sa ideya ng isang laban. Natatakot akong mamatay ka sa isang bala. Hindi ba't mga apoy lang ito? At sinasabi ng Diyos sayo, ang bagay na ito, kaya kong magkaroon ng marami. Ang iba pang mga tao na nakatingin sa labanan. Lahat sila ay natakot sa sinabi ko. Agad silang lumuhod sa lupa at nanalangin sa langit. Umaasa silang patawarin ng langit ang kanilang tribo. At si Urala ay mabilis ding lumuhod sa lupa. Hinila pa niya ako. Ipinakita niyang dapat din akong lumuhod. Wala akong pakialam. Nang makita ito, nagpakita si Ulaken ng isang nakakatakot na ekspresyon. Nakita ng lahat, di ba? Ang taong ito ay naglakas loob na magalis ng lason. Kung hindi pa alisin ng langit ang taong ito, tiyak na magkakaroon ng kapahamakan. Nang makita na tila na impluwensyahan ang mga tao, isang bahagyang kasiyahan ang lumitaw sa mga mata ni Ulaken. Ngunit nahuli ko ang mga detalye na ito. Gusto ko talagang barilin ang taong ito. Ngunit dahil hindi ko pa alam ang lugar, mas mabuting magtiis muna. Nang maisip ito, inutusan ko si Urala na kumuha ng ilang balahibo ng hayop at mga tuyong damo. Pagkatapos, ginamit ko ang kutsilyong gawa sa buto upang patulisin ang isang piraso ng kahoy. Tanga, tingnan mong mabuti. Ipinapakita sa iyo ng iyong ama kung ano ang tinatawag na paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Sa harap ng mga naguguluhang mata ng lahat, gamit ang bilis ng aking mga kamay na walang kasintahan sa loob ng 25 taon, nagsimula akong masigasig na ikiskis ang kahoy. Sa lalong madaling panahon, unti-unting umusbong ang amoy ng sunog. Mukhang malapit na akong magtagumpay. Sino nang mag-aakalang biglang may hangin na humagupit? Ngayon, huwag nang pag-usapan ang amoy ng sunog. Pati ang balat ng hayop ay nabutas na. Nang makita ito, nag-aatubiling bumulong ako. Kaya pala, ang nasa telebisyon ay pawang kasinungalingan. Ang paggawa ng apoy gamit ang kahoy ay talagang mahirap magtagumpay. Agad na nagbiro si Ulaken. Akala ko'y napakahusay mo. Kaya pala, nagpe-perform ka kung paano sirain ang balat ng hayop. Hindi ko kailangan ng iyong pagtuturo. Ito, madali ko lang itong magagawa. Habang nagsasalita, kinuha ni Ulaken ang isang piraso ng balat ng hayop. At pinunit ito sa gitna. Nakikita kong niloloko mo lang ang mga tao dito. Halika na, lahat kayo. Palayasin siya sa ating tribo. Sa susunod na sandali, ang mga tao sa tribo ay pinalibutan ako. Tanging si Urala lamang. Matatag na nakatayo siya sa aking harapan. Tignan natin kung sino sa inyo ang may lakas ng loob. Akala niyo ba'y madaling matalo dahil maaga nawala ang aking mga magulang? Kaya't iniisip niyo na madali kaming lokohin. Sinong may lakas ng loob na saktan ng aking asawa? Makikipaglaban ako sa kanya. Nang makita ang matibay na paninindigan ni Urala, mas malamig ang mukha ni Ulaken. Ang lahat ay hindi makagalaw sa takot. Sunod-sunod na may mga nagmungkahi kay Urala na lumapit. Siya ay isang mahina at maliit na lalaki lamang. Hindi ito karapat-dapat. Mahirap na makagalit sa langit para sa kanya. Pero kahit na ganon, si Urala ay matatag pa rin. At nakatayo sa aking harapan. Sa pagtanaw sa eksenang ito, ako rin ay napaisip. Ang mga babae sa sinaunang panahon ay talagang matibay. Pero sila ay medyo kakitakit. Mas mabuti pa kaysa sa ilang mga babaeng mapagmataas sa modernong panahon. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking kamay sa bulsa. Habang hinahanap ay sinabi kong ilang barya. Kanina ay panginit lamang. Ngayon ay opisyal na nagsisimula. Matapos kong makuha ang bala, ako ay handang simulan ang pangalawang pagsubok. Sa oras na ito, muling nagsalita si Ulaken.
Sinabi niyang kung mabibigo ulit sa pagkakataong ito. Ano ang gagawin? Tumango ako at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Kung mabibigo ulit sa pagkakataong ito, gusto kong umalis ka sa tribo. Umalis ka kay Urala. Si Urala ay nagalit ng labis. Ulaken, hindi mo pa nahihintay na matapos si Urala sa kanyang sinasabi. Direkta akong nakialam. Nangako ako sa lalaki, tila nagalit si Urala. Isang paa ang bumagsak sa lupa. Tila nagalit siya. Pero pagkatapos, nagpatuloy si Urala at sinabi, kung mabibigo ka, aalis ako kasama mo sa tribo. Ang mukha ni Ulaken ay tila napakapangit. Ang kanyang balat ay patuloy na nanginginig. At ako ay nakatingin kay Ulaken at bahagyang ngumiti. Tumingin ako kay Ulaken na may nakakaingganyong ekspresyon. Sinabi ko, kung magtatagumpay ka, tawagin mo ang mga tagahanga ko na tatay. Nangako ako. Nang makuha ang sagot ni Ulaken, ang aking ngiti ay lalong naging mas malalim. Nakita kong binuksan ko ang bala sa aking kamay. Ipinagkalat ang pulbura sa kahoy na lalagyan. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking kamay na walang asawa sa loob ng 25 taon upang ikiskis ang pangguhit. Hindi nagtagal, isang puting usok ang unti-unting umakyat. Isang amoy ng sunog na mas matindi kaysa sa bakal. Kumalat sa ilong ng bawat tao sa paligid. Ang mga mata ni Ulaken ay unti-unting lumalaki sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lang maaaring marinig ang isang tunog na parang sizzle. Ang apoy ay naisalab. Binabati ang host sa pagkumpleto ng gawaing paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Gantimpala, gulong at pangigting. Maaaring pabilisin ang bilis ng pagikot ng pangigting. Sa gayon, mapapataas ang tsansa ng tagumpay sa paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang buong tribo ay sumabog sa isang nakakabinging sigaw ng kasiyahan. Ang aking apoy ng Diyos, talagang naisalab niya. Ang apoy ng Diyos, tiyak na siya ay isang sugo mula sa langit. Nakikinig sa mga papuri ng mga tao sa paligid. Ang mukha ni Ulaken ay naging napakapangit. At ang maliit na ulo ni Urala ay hindi mapigilang umangat. Nakapatong ang mga kamay sa baywang, nagmamalaki na tinitingnan ang paligid. Kanina lang, hindi ba't gusto ninyong paalisin ang aking lalaki? Bakit ngayon ay nagbago na? Lene, sa oras na ito, ang lahat sa tribo ay may mga mukhang nahihiya. Ito ay lahat ng aming pagkakamali. Halos pinalayas ang Diyos ng kasaysayan. Humihingi kami ng tawad sa Diyos ng kasaysayan dito, mas mabuti na yon. Si Urala mismo ay hindi rin nagpapatawad. Pagkarinig sa mga paghingi ng tawad ng lahat, hindi na rin siya nagtanong ng labis. At sa oras na ito, si Ulaken, ang kanyang mukha ay talagang nahihirapan. Agad siyang nagpakita ng isang ngiti. Ngunit ang ngiti ay tila mapanlin lang. Dito, nakaramdam ako ng hindi magandang pangitain. At hindi nagkamali. Si Ulaken ay agad na nagsalita. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isipin yon ng mabuti. Ang makapangyarihang Diyos ng kasaysayan. Paano siya matutumba ng isang maliit na dalaga? Dalhin siya pabalik sa departamento. Nang lumabas ang salitang ito, ang lahat ay nagulat sandali. Siya ay tiyak na isang magnanakaw ng apoy ng Diyos. Kung iwan natin ang magnanakaw na ito, tiyak na ang langit ay magpapadala ng mga parusa. Si Urala ay tiyak na hindi napapayag. Huwag kang magbiro at huwag magmakaawa sa mga tao. Nakikita kong gusto mo lang magtago sa iyong mga pagkakamali. Ayaw tuparin ang pangako. Sa mga mata ni Ulaken, may lumitaw na bahagyang pag-aalinlangan. Agad niyang itinago ito, ako'y nag-usap lamang tungkol sa bagay. Ang magnanakaw na ito ay hindi lamang kayang magnakaw ng mga nilalang, kundi pati na rin ang puso mo nang hindi mo namamalayan. At hindi mo ba naiisip kung gaano na kayo katagal nagkakilala? Anong karapatan mong tulungan siya ng ganito? Si Urala ay galit na galit dahil siya ang aking lalaki. Sa mga sandaling iyon, hinila ko si Urala. Dahil ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay nagbago na. Talaga namang may isang tao na agad na sumigaw na magnanakaw. Mabilis na umalis ka sa aming tribo. Sa isang iglap ang lahat ay nagalit. Lahat ay sumisigaw na palayasin ako. Nang makita ito, ako'y walang pag-aalinlangan na naglakad patungo sa labas ng tribo. Ngunit habang dumadaan ako sa tabi ni Ulaken, huminto ako ng saglit. May panahon pa tayo sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay nagdulot kay Ulaken ng panginginig. Lalaki, susunod ako sa iyo. Ito na si Urala na nagsasalita. Sa mga nagulat na mata ng lahat, matatag na humabol siya sa akin na malapit nang umalis. Si Urala ay isa lamang magnanakaw. At napakahina pa. Kung aalis ka kasama siya sa tribo, hindi ka niya mapoprotektahan. Si Ulaken ay nagmamadali at sumigaw sa tabi. May ilang kaibigan sa paligid na kilala si Urala, na nagudyok sa kanya na huwag umalis sa tribo. Ngunit si Urala ay walang pag-aalinlangan. Matatag siyang sumunod sa akin palabas ng tribo. Tumingin sa akin na may determinasyon. Determinado si Urala na sumunod sa likod ko. May isang damdamin sa aking puso na hindi ko maipahayag. Kahit na may libu-libong salita. Ngunit nagtanong lamang ako ng mahinahon. Sigurado ka na ba? Kung sigurado ka na, sa buhay na ito, ikaw ang pipiliin ko. Kahit na mamatay sa gutom o kainin ng mga hayop, ikaw pa rin ang pipiliin ko.
Si Urala ay walang pag-aalinlangan. Sinabi ang mga saloobin mula sa puso. Kaya't matatag kong hinawakan ang kamay ni Urala. Naglakad patungo sa malayo. Sino ang mag-aakalang hindi nagtagal matapos kaming umalis? Isang malakas na ulan ang bumuhos, na nagpatay sa lahat ng mga apoy. Urala, si Ulaken ay sinamantala ang pagkakataon upang akusahan ako ng pagnanakaw ng apoy ng Diyos. Tumingin siya sa paligid sa mga tao, na may masamang tono. Tiyak na ang magnanakaw na iyon ang nagnakaw ng apoy ng Diyos, na nagdulot sa amin ng galit mula sa mga Diyos. Kaya't bumuhos ang malakas na ulan upang bawiin ang apoy ng Diyos. Ang mga tao sa paligid ay labis na nagalit. Tanging si Urala ang kaawa-awa, na naloko ng isang napakahinang magnanakaw. Nang marinig ang pangalan ni Urala, ang mukha ni Ulaken ay naging mas masama. Sa oras na yon, isang tinig ang humatak sa atensyon ng lahat. Tignan mo, may apoy ng Diyos sa yungib na yon. Nang marinig ito, ang lahat ay sabay-sabay na tumingin sa isang yungib sa malayo. Paano mangyayari yon? Dapat walang nakatira sa yungib na yon. Mayroong apoy ng Diyos? Hindi ba't ang magnanakaw na yon at si Urala? Sa oras na ito, ako at si Ulala ay nag-ihaw ng karne sa loob ng yungib. Walang pakialam sa lahat ng nasa labas. Ang galing mo, nandyan ka. Hindi na ako kakain ng hilaw na karne sa hinaharap. Si Ulala ay masayang nakatingin sa apoy sa lupa, at sa mga skewered na karne. Ako naman ay may mahinahong mukha ng Machine Operation Fog 6. Ano ang ibig sabihin ng Machine Operation Fog 6? Pero hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi. Bigla na lang sumabog ang dugo mula sa aking ilong. Ang Machine Operation Fog 6 ay ikaw. Ano na naman ang ginagawa mo? Sa oras na ito, si Ulala ay inalis na ang bahagi ng kanyang balahibo. Isang malaking puting bahagi ang pumasok sa aking paningin. Agad akong nagtakip ng aking mga mata gamit ang kamay. Ngunit si Ulala ay hindi nag-aalala kahit kaunti. Malakas niyang sinabi na basa ang kanyang damit. Siyempre, kailangan itong alisin at ihaw upang matuyo. At saka, ikaw ang aking lalaki, ano ang pakialam dito? Siyempre, may kinalaman ito. Bata ka pa at hindi pa tayo kasal ngayon. Huwag ganito. At si Ulala ay nagpakita ng pagkalito. Ano yon? At saka, hindi na ako bata. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Agad-agad, si Ulala ay nagpasya ng tanggalin ang balat ng hayop sa mahalagang bahagi. Nang makita yon, pinigilan ko si Ulala sa kanyang kamay. Katulong, ang mga manonood sa harap ng screen ay hindi pa nag-like. Hindi pa ito pwedeng ipagpaliban. Kasunod nito, ikinover ko ulit kay Ulala ang ilang pangunahing kaalaman na dapat tandaan ng mga sibilisadong lipunan. Si Ulala ay tumango na tila nauunawaan. Hanggang sa oras na ito, nakahinga ako ng maluwag. Kasabay nito, may kaunting panghihinayang. Hindi dahil ayaw ko. Pero sa harap ng ganitong batang babae, talagang nakakaramdam ako ng labis na pagkakasala. Kaya't ginamit ko ang mga pinatuyong damit bilang isang hadlang. Ngunit ang tila nakatagong tanawin ay talagang nagpasiklab ng apoy sa aking tiyan. Mabilis na muling sumabog ang aking ilong na may dugo. Agad kong tinakpan ang aking ilong na umaagos ng dugo at sinabi, "Bakit ka biglang tumayo?" Sa harap ng aking mga tanong, wala ni katiting na pag-aalala si Ulala. Sa halip, nagpakita siya ng isang kaakit-akit na ngiti. Talaga namang hindi ka tapat. Huwag mong isipin na hindi ko alam na matagal ka nang nakatingin. Talagang hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bakit magkaiba ang sinasabi at ang ginagawa mo? Habang sinasabi ito, biglang, itinulak niya ang hadlang na nasa gitna. At diretsong lumapit sa akin. Agad na namula ang aking mukha. Talaga bang nandito ka? Agad na may isang puwersang. Itinulak ako na nakaupo sa lupa. At pagkatapos, naramdaman ko ang isang mabangong init na humaplos sa aking leg. Lalaki, gusto kong makabuo ng anak sayo. Hanggang sa oras na yon, saka ko lang naisip. Isang katawan na puno ng kabataan at sigla. At naglalabas ng mga alon ng kaakit-akit na amoy. Sa sandaling ito, walang pag-aalinlangan na nakadagan sa akin. At sabay na may dalawang malikot na kamay sa aking katawan, naglalakad-lakad. Sa wakas, hindi ko na kayang pigilin ang masamang apoy sa aking katawan. Nang ako'y handa ng maging isang hayop, isang hindi kaaya-ayang boses ang narinig mula sa labas ng yungib, "Magnanakaw. Lumabas ka rito." Wenyan. Agad na kinuha ni Ulala ang kanyang tuyo ng damit at sinuot ito. Galit na galit siyang tumakbo patungo sa pasukan ng yungib. Sino ang walang muwang nagago na naglakas loob na sirain ang aking magandang pagkakataon? Nang makita ni Ulaken ang eksenang ito sa pasukan ng yungib, parang mababaliw na siya. "Papatayin kita," sabi niya. Si Ulaken ay nagdala ng buto at handang sumaksak sa akin. Sa oras na yon, ang katulong, isang matandang may kapangyarihan ang huminto kay Ulaken. Sa kanyang kamay, pinapapatay ako sa taong ito. Ang matanda ay si Ulasyan, ang pinuno ng tribo ng Ulala. Hindi pinansin ni Ulasyan si Ulaken. Sinabi lamang niya sa akin na hindi na siya magpapaligoy-ligoy. Dahil sa iyong pagnanakaw ng apoy, nagalit ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan at kinuha ang naunang apoy ng Diyos.
Kaya't kailangan mong managot dito. Sa madaling salita, ako ay nag-aalala. Uminom ang ulan mula sa langit at pinatay ang apoy. Maaari rin itong isisi sa akin. Siyempre, nang makita ang kabilang panig na napakamatibay ang loob, agad akong nagalit. Sabihin mo, ano ang gusto niyong mangyari? Madali lang, ibigay mo ang iyong apoy. Isipin na lang natin na walang nangyari. Hindi magyayari, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Nang ang ula ay handa pa. Nang makipag-usap siya sa akin, isang napakataas na lalaki ang lumapit. Ang pinuno ay nakipag-usap pa sa kanya. Diretso na lang nakunin ang apoy. Pagkatapos sabihin yon, nagdala siya ng 2 malaking buto na pangaks. At handa nang ihampas ito sa aking ulo. Mag-ingat ka, lalaki. Nagulat si Ula. Kilala niya ang lalaking ito. Siya ay isa sa pinakamalakas na tao sa tribo ng Ula. Ula Mau. At ako ay hindi nag-aalala habang tinitingnan ang papalapit na buto na pangaks. Kahit na may malaking pagkakaiba sa lakas. Ngunit ako na sinanay ng mahigpit sa pulisya. Ay madaling nakaiwas. Sa malaking atake ni Uralong. Ngunit si Uralong ay hindi pa rin nagpatinag. Na para bang hindi siya titigil hanggat hindi ako napapahamak. Pati si Uralasan sa tabi ay hindi pumigil. Nakita ang sitwasyong ito, ako rin ay nagalit. Kung patuloy kang magiging agresibo, at mawalan ka ng buhay, huwag mong sisihin ako. Habang tinitingnan ang aking kahirapan, si Uralong ay may mukha ng pagwawalang bahala. Sige, subukan mo. Pakiusap, patayin mo ako. Maraming mga tao sa tabi ang walang pakialam na nagtatawanan. Sa katawan mong maliit, gusto mong patayin si Uralong. Hahaha, mukhang natatakot na siya at nababaliw na. Kaya siya nag-iisip ng mga bagay na hindi makatotohanan. Sa isang iglap, ako ay naitulak ni Uralong sa isang sulok. Nakikita kong wala na akong masisilungan. Huwag mong tignan ako na malapit ng mamatay. Si Uralala ay handang sumugod sa aking harapan. Pero nahawakan ako ni Ulaken at pinigilan akong lumayo. Delikado, huwag mo akong hawakan. Kailangan kong iligtas ang aking asawa. Ang mga tao ay nakatingin ng may takot sa eksenang ito. Biglang may malakas na tunog. Kumalat ito sa pandinig ng bawat tao sa paligid. Pagkatapos, si Ula ay bumagsak ng bigla. May butas sa kanyang noo na patuloy na umaagos ang dugo. Sa isip ng lahat, ang tanawin ng dugo na tumalsik mula sa akin ay hindi nangyari. Paano mangyayari yon? Patay na si Ula Mong. Sa puntong ito, ang lahat sa paligid ay nakatulala. Si Ulaken ang unang nakapansin na ito ay isang mahika. Sabay-sabay tayong pumatay. Patayin ang halimaw na ito. Maghiganti para kay Ula Mong. Nakita ang galit na grupo ng mga tao. Ako rin ay medyo nag-aalala. Sa katunayan, napakarami ng kanilang bilang. Pero ngayon, 5 na lang ang natitirang bala ko. Pero nagkunwari pa rin akong kalmado at huminga ng malalim. Baril na may usok. Sino ang may lakas na lumapit? Pareho ng kapalaran ng malaking ito. Sa isang iglap, ang lahat ay natakot sa aking presensya. Gayon din, punong-puno ng takot ang lahat sa hawak kong baril na nag-aapoy. Huwag kayong matakot. Sama-sama tayong lumaban kay Ulaken. At hindi alintana. Kung ang iba ay mamamatay tulad ni Ula Mong. Gusto lang niyang patayin ako ngayon. Wala na bang buhay kahit huminto? Habang ang lahat ay handang kumilos. Nagsalita si Ula Shan. At sabay-sabay na nakatingin sa akin na parang may takot. Hindi rin niya alam kung ilang beses pang makakapag-apoy ang baril na yon. Siyempre, hindi ko kayang ipagpalit ang buhay ng aking mga kababayan. Dati, gusto ko lang ng ilang apoy at aalis na. Pero hindi ko inasahan na aabot sa ganitong sitwasyon. Pero parang nakakahiya namang umalis ng ganito. Nang si Ula Shan ay nasa gitna ng dilema. Kinuha ko ang isang sulo mula sa lungga at ibinigay ito sa kanya. Narito ang apoy para sa inyo. Pero umaasa akong hindi na kayo babalik, hindi dahil sa takot sa inyo. Hindi ko lang gusto ng abala. Kung hindi dahil sa malaking ito na gustong pumatay sa akin. Hindi ko rin siya papatayin. Sana'y magingat kayo sa inyong mga desisyon. Agad na kinuha ni Ula Shan ang sulo. May katwiran ka sa sinasabi mo. Talagang si Ula Mong ang may gawa ng bagay na ito. Kaya't humarap si Ula Shan sa lahat at nagsalita. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Lahat ay magiging pinuno ng tribo. Ganoon na lang ba ang utang na loob kay Ula Mong? Sinabi ni Ulaken na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Ang hindi inaasahan ni Ulaken ay, palagi niyang sinusuportahan ang kanyang pinuno. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng pagkadismaya sa kanyang sarili. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong mga balak. Patay na si Ula Mong. Gusto mo bang ang ibang mga tao sa tribo ay mamatay dahil sa iyong makasariling hangarin? Kung hindi dahil sa iyong makasariling hangarin, marahil ay makakakuha pa ang tribo ng isang mahusay na tao. At ang tribo ay magiging mas malakas dahil dito. Pero ngayon, huli na ang lahat. Pagkasabi nito, hindi na siya lumingon at umalis kasama ang lahat. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Uralken. Agad siyang tumingin sa akin na may galit at sinabing, maghintay ka. Nang makita kong umalis na ang lahat, hinila ako ni Uralala papasok sa kuweba. Magpapatuloy tayo sa pag-aalaga ng mga unggoy. Ngayon, wala nang humahadlang sa atin.
Huwag kang magulo, may mga seryosong bagay pa. Hindi mo ba naiisip na ang kuweba na ito ay hindi lamang masikip, kundi napakabasa rin? Sinadya kong ilihis ang usapan. Tumingin si Uralala sa paligid ng kuweba. Tumango siya at sinabi, talagang masama ang kalagayan. Pero ayos lang iyon. Bukas, hahanapan natin ang mas magandang kuweba. Sa mga salitang iyon, agad akong nagtaas ng kilay. Kung nandito ako, kailangan pa bang tumira sa kuweba? Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na naguluhan si Uralala. Saan tayo titira kung hindi sa kuweba? Kung wala na ang kanlungan ng kuweba, sa gabi, ang mga mabangis na hayop ay kayang pirasuhin tayo. Nagpakita ako ng isang ngiti ng tagumpay. Hindi mo na kailangang hikayatin ako na dalhin ka sa bahay. Sa hinaharap, maaari pa kitang dalhin sa isang villa. Habang tinitingnan ang aking ngiti ng tagumpay, si Ulala ay nagtanong na may nakangiting ulo, ano ang bahay? Ano ang bahay? Kumunot ang aking labi. Pero agad akong nagpakita ng isang misteryosong anyo. Malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, kami ng dalawa ay pumunta sa tabing dagat. Nagsimula kaming mangolekta ng mga kabibe at mga suso. Sa buong kalahating araw ng abala, napuno namin ang isang sulok ng yungib. Pagkatapos, pinagsama-sama namin ang lahat ng mga kabibe. Giniling ito hanggang maging pulbos. Habang tinitingnan ang puting pulbos sa aking kamay, mukha akong labis na nasasabi. Binuksan ko ang mata ng pagkilala sa lahat, pangalan, calcium carbonate. Ipinapaliwanag nito ang isang karaniwang inorganic na compound. Isa itong uri ng calcium salt na ginagamit sa konstruksyon, agrikultura, metalurhiya at kemikal. Ang mga bagay na ito ay susi sa hinaharap na buhay. Pagkatapos, nagliyab ako ng malaking apoy. Inihaw ko ang lahat ng calcium carbonate ng isang beses. Sa wakas, naghukay ako ng ilang buhangin. Matapos pagsamahin ang dalawa, sa pagdinig ng boses ng sistema sa aking isipan, binabati ang host sa matagumpay na pagkamit ng achievement sa paggawa ng mortar. Nakakuha ng pagpapalakas ng pisikal na kakayahan. Nakakuha ng kasanayan sa pagtatayo ng bahay sa pagdinig ng nakuha na gantimpala. Agad akong umiti ng labis. Ang dalawang kasanayang ito ang pinakakailangan ko sa ngayon. Mata ng pagkilala sa lahat ng bagay. Unang anyo ng mortar at semento. Maaaring gamitin para sa pagtatayo ng bahay. Pagkatapos, sinabi ko kay Ula-Ula na may misteryosong mukha. Pagod ka na rin ng kalahating araw. Iwanan mo na sa akin ang susunod. Pumunta ka na magpahinga. Matapos kong masilayan si Ula-Ula na umalis na puno ng kuryosidad, agad akong nagsimula sa pagtatayo ng treehouse. Pagkalipas ng mahabang panahon, kasabay ng electronic sound sa aking isipan, naalis ang lahat ng pagod ko. Ang aking mukha ay puno ng kasiyahan. Ding, binabati ang host. Nakamit ang tagumpay ng unang bahay kubo sa sinaunang panahon. Nakuha ang kasanayan sa sinaunang pakikidigma. Nakuha ang teknolohiya sa paggawa ng bitad. Nakuha ang kasanayan sa pagsasaka. At si Ulala ay tumingin sa akin na may mukha ng pag-aalala para sa lalaki. Pagod ka na, magpahinga ka na. Ano man ang trabaho, bukas na lang gawin. Unang gagawin ko ay maghanap ng makakain para sa'yo. Si Ulala ay may mukha ng pag-aalala. Hindi ko sinasadyang naisip ito. Sumunod ka sa akin. Dinala ko si Ulala sa bibig ng yungib, sa tabi ng isang malaking puno na hindi kalayuan. At si Ulala ay may mukha ng pagkalito habang tumitingin. Nasaan ang bahay na sinasabi mo? Nang itaas niya ang kanyang ulo sa sandaling iyon, isang napakamahusay na bahay kubo ay lumitaw sa kanyang harapan. Ito na ba ang bahay? Proud kong sinabi nga. Ito ang kaharian na itinayo ko para sa'yo. Ang unang bahay kubo sa sinaunang mundo. Isang pares ng malalaking mata ni Ulala. Puno ng hindi tiyak na mga bagay. Nagtataka at tumitingin sa paligid. Lalaki, ito ba ang ginawa mo? Ito ba ang bahay? Nang mahawakan ko ang matigas na material sa labas ng puno, si Ulala ay labis na nagulat. Ang panlabas ng bahay na ito ay kasing tigas ng bato. Nasa puno pa rin. Mas mabuti kaysa sa manirahan sa yungib. Ang mga hayop na iyon ay hindi makapasok. Dahil ang mga malalakas na hayop ay karaniwang hindi umaakyat sa puno. At ang mga hayop na umaakyat sa puno ay hindi kayang sirain ang bahay na ito. Ngayon ay may tahanan na. Panahon na para lumabas at maghanap ng mga angkop na pananim. Nang maisip ko ito, sabi ko kay Ulala, bukas ay lalabas ako. Hindi ka pwedeng maghintay sa bahay. Lalaki, talagang mahina ka. Ang isang tao na lumabas mag-isa ay tiyak na kakainin ng mga hayop. Si Ulala ay agad na tumanggi ng hindi nag-iisip. Tumingin ako sa kanya na may nakakaakit ng ngiti. Narinig ni Ulala na gusto kong madyan sa'yo kasama siya. Bigla akong napatawa, hindi ka kaya. Sa isang iglap, nagmukha akong galit. Agad akong umatake kay Ulaala. Dahil nakakuha ako ng lakas mula sa sistema. At mga pangunahing kasanayan sa laban. Sa isang galaw, natakot si Ulaala. Nagbigay ng babala sa isang sandali. Si Ulaala ay nakontrol ko at naibaba sa lupa. Kaya ko ba? Sumuko ka na ba? At sinadyang pinisil ko ang maliit na mukha ni Ulaala. Sa aking kasiyahan, biglang tumingin sa akin si Ulaala na may mapanukso.
Lalaki, bigla kang naging napakaastig. Gawa tayo ng mga sanggol. Pagkatapos sabihin ito, at dinilaan pa ang aking palad. Sa isang iglap, parang may kuryente na dumaloy sa aking katawan. May maliit na apoy ng dugo na tahimik na nagliyab. Pero sinasabi ng aking isip na hindi ako dapat magpakasaya sa sandaling ito. Nang hindi iniisip ang kaligtasan ng babae. Dito ay isang makalumang lipunan. Walang modernong kagamitan at teknolohiya sa medisina. Wala akong kaalaman sa medisina. Kung ang dalawang tao ay magbubuntis ng bagong buhay. Ang naghihintay kay Ulala ay isang labanan sa buhay at kamatayan. Nang maisip ko ito, bigla akong kumalma, lalaki. Anong nangyari sa'yo? Si Ulala ay tumingin sa akin na huminto sa pagkilos. Tanong na puno ng pagdududa. Ulala, sa tingin ko ay masyado pang maaga para dito. Gusto kong bigyan ka ng isang ligtas at komportableng kapaligiran. Kasabay nito, gusto ko ring bigyan ka ng isang perpektong kasal. Kahit na maaaring hindi mo maintindihan. Pero sana'y maniwala ka na hindi na malayo ang araw na ito. Pagkatapos sabihin ito, nakita kong si Ulala ay nakatingin sa akin na puno ng damdamin. Lalaki, kahit na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kasal. Pero sa palagay ko, dapat itong maging isang bagay na may malaking kahulugan. Handang-handa akong igalang ang iyong mga iniisip. Ngunit kung isang araw ay hindi mo na kayang pigilin ang iyong sarili, hindi mo na ako maaaring sisihin. Sa isang sandali, ako rin ay nahulog sa pagyak at pagtawa. Ira the way, dahil ikaw ay lalabas bukas. Kailangan ko ring lumabas. Ngunit huwag kang mag-alala. Nag-aasikaso lang ng kaunting bagay. Dapat ay handa akong magtanong kung ano ang nangyayari. Pero nakita kong ayaw ni Ulala na magsalita pa. Kaya't nagpa siya akong sabihin ng mahinahon. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nandito ako para sayo. Bigla namula ang mga mata ni Ulala. Ang bait mo, lalaki. Kinabukasan, maaga sa umaga. Lumabas ako upang maghanap ng mga angkop na pananim. At si Ulala ay bumalik sa tribo ng Ulala. Dahil sa mga naunang alitan, ayaw niyang mapahamak ako. Kaya hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang balak na bumalik sa tribo. Sa oras na yon, isang abalang, batang babae ng tao Sinian, nakita ang hindi kalayuan. Napapalapit na si Ulala sa tribo. Agad siyang tumakbo papunta roon, at hinawakan ang kamay ni Ulala. Masayang sinabi, Ulala, sa wakas, naisip mo na. Mabuti na lang. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang batang babae na ito ay si Ulem. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Ulala sa tribo. Tumingin si Ulala kay Ulamin na puno ng ngiti. Ngunit medyo nahihiya siyang sinabi, Ulem, pasensya na. Bumalik ako para kumuha ng mga bagay. Kukunin ko na ito at aalis na ako. Si Ulam na dati puno ng saya. Bigla siyang nagmukhang nanghihinayang sa kakulangan. Sabi ni Ulala, mukhang nahulog ka sa lalaking yon. Sumusunod sa isang mahina na lalaki. Paano ka nakakasurvive sa labas? Huwag ka nang magulo. Bumalik ka na agad. Naniniwala akong hindi ka sisisihin ng lahat. Ngunit si Ulala ay hindi nagpakita ng kahit anong pagdududa. Tanging sinabi niya na siya ang aking lalaki. Dahil pinili ko na siya, mananatili ako sa kanya habang buhay. Sa mga sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa hindi kalayuan. Dahil ayaw niyang bumalik, huwag na siyang bumalik, at nakita ang isang medyo mataas na lalaki. Papalapit dito, ang lalaking ito ay si Ulaka. Isa siya sa mga pinuno ng patrol ng Brolori. At tapat na taga-suporta ni Ulaken si Ulala. Nakaalis ka na sa tribo. Hindi ka na bahagi ng tribo. Hinihiling kong umalis ka na dito agad. Kung hindi, ituturing kita bilang mananakop. Hindi na nakatiis si Ulem sa tabi. Galit na sinabi ni Ulaka, anong ibig mong sabihin? Ano ang batayan mo para sabihing hindi bahagi ng tribo si Ulala? Siya ay nalinlang lamang ng magnanakaw na yon. Ngunit tila hindi ito alintana kay Ulaka. Wala akong pakialam sa iba. Ang alam ko lang ay siya mismo ang nagsabi na umalis sa tribo. Kaya't hindi na siya bahagi ng tribo. Si Ulame ay nais pang ipagpatuloy ang pagtatalo. Ngunit siya ay pinutol ni Ulala, ang kapitan, sa tabi. Sa tingin ko, nagkamali ka ng pagkaintindi, gusto ko lang bawiin. Ito ay mga alaala lamang na iniwan ng aking mga magulang. Ang sinasabi mong alaala ay hindi ba yon ng mga pangil ng elepante? Agad na tumango si Ulala. Mas lalo na yon ay hindi pwede. Ang mga pangil na yon. Ngunit ito ay mga alaala ng bayani ng tribo na si Ulasyo. At ikaw, bilang isang inapo ng bayani, ay nagpasya na talikuran ng tribo para sa isang magnanakaw. Anong mukha meron ka para kunin ang mga pangil? Pagkarinig sa salitang ito, si Ulem sa tabi ay labis na nagalit. Ang bayani ng tribo na si Ulasyo ay ama ni Ulala. Anong karapatan mong pigilan siya? Bago pa makapagsalita si Ulam ng buo, si Ulaka ay nagbigay ng isang malupit na sampal. Tumama ito sa mukha ni Ulem. Si Ulame ay nahilo at nawalan ng malay sa isang sampal. Si Ulem at Ulala ay nagulat at sumigaw. Sabay silang nagalit at nagsalita kay Ulaka. Ano ang ginagawa mo? Si Ulame ay isa pa ring tao ng tribo. Paano mo nagawa ang ganitong kalupitan? Ano ngayon?
Ang isang sampal ay itinuturing na magaan. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kung gusto mo ng pangil, hindi ito imposible. Maliban kung makakadaan ka ng nakayapak sa lupain ng tinik. Nang lumabas ang salitang ito, si Ulala ay halos natakot at nagpawis ng malamig. Dahil alam niya ang takot sa lupain ng tinik. Ang mga tinik sa lupain ng tinik ay puno ng matutulis na tinik. Ang taong nasugatan ay magkakaroon ng mga pulang namamagang paltos sa buong katawan. Agad nasusunod ang matinding pangangati sa buong katawan. Hindi makapagpigil na kamutin ang balat gamit ang mga kuko, hanggang sa masugatan ang sarili sa kakakamot, o kaya'y mamatay sa gutom, o kaya'y pumili ng wakas dahil sa hindi na makatiis. Nakita ang takot sa mga mata ni Ulala. Si Ulaka ay may bahagyang ngiti na may masamang balak. Agad niyang sinabi, natatakot ka ba? Walang problema, mayroon akong pangalawang pagpipilian. At para sa'yo, puro kabutihan, walang masama. Anong pagpipilian? Tanong ni Ulala nang walang isip. Agad na hindi na itinago ni Ulaka. Sinabi ang kanyang tunay na layunin na bumalik sa tribo. Maging asawa ni Ulaken. Sa puntong ito, ang mga tao sa paligid ay nagbigay ng payo. Kay Ulalan, huwag ka nang magmatigas, bumalik ka na. Si Ulaken ay bata at may potensyal. Gaano kaganda na maging kanyang asawa, kaysa sa sumama sa magnanakaw at magutom sa labas. Hindi pinansin ni Ulala ang lahat. Lumiko lamang siya at naglakad patungo sa mga tinik sa loob ng tribo. Anong ibig mong sabihin? Si Ulaka, na dati kampante, ay nagkunot ng noo. Agad siyang nagtanong. Ngunit si Ulala ay walang pag-aalinlangan na sumagot. Pinili kong maglakad ng nakayapak. Nababaliw ka sa mga tinik. Kuya Ulaken, ano bang kulang sa akin kumpara sa magnanakaw na yon? Ngunit si Ulala ay simpleng sumagot. Kahit na mamatay ako, hindi ko kailanman pagtataksilan ang aking lalaki. Pagkatapos, hindi na siya lumingon at naglakad patungo sa mga tinik. Ang eksenang ito, hindi lamang ito nagulat sa mga tao sa paligid. Pati si Ulaken, na palaging nagmamasid mula sa dilim. Siya rin ay nagalit at nagdingit-ngit. Bakit? Bakit mas pipiliin niyang mamatay? Ayaw niyang maging aking babae. Ngunit isang mapanlinlang na ngiti. Agad itong muling lumitaw sa kanyang mukha. Ayos na rin ito. Kapag ikaw ay labis na nangangati. Kapag hindi mo na kayang tiisin, tiyak na hihingi ka ng tulong sa akin. Sa wakas, ang buong tribu. Tanging ako lamang ang nakakaalam. Paano alisin ang sakit mula sa mga tinik? Sa oras na yon, hindi ako natatakot na hindi ka susuko. At sa oras na ito, si Ulala ay narating na ang harap ng mga tinik. Inalis ang suot na sapatos na gawa sa balahibo. Agad na ang mapuputi niyang mga paa ay tinamaan at dumugo. Ngunit si Ulala ay patuloy na nagtiis ng sakit at naglakad pasulong. Hindi nagtagal. Ang mga braso ni Ulala, leg, at pati na rin ang kanyang mukha ay unti-unting nagkaroon ng mga pulang batik. Isang hindi matitiis na pangangati ay mabilis na kumalat sa katawan ni Ulala. Isang matinding sakit. Si Ulala ay bumagsak ng direkta sa mga tinik. Sa isang iglap, ang buong katawan niya ay puno ng mga sugat mula sa tinik. Si Ulala ay matyagang bumangon sa kanyang katawan na puno ng pangangati at sakit. Habang pinapahid ang mga bahagi ng kanyang katawan na nangangati, isa-isang naglalakad patungo sa unahan. Nang makita ang eksenang ito, kahit na si Ulaka, na sanay na sa buhay at kamatayan, ay hindi maiwasang humanga sa kanyang puso. Humahanga sa tibay ng loob ni Ulala. Sa pagkakataong iyon, habang nag-iisip si Ulaka, isang tunog ng matigas na bagay na nahulog sa lupa, na nagputol sa kanyang mga iniisip. Nang makita ni Ulaka, ang kanyang mga mata ay lumaki, talagang nagawa niya ito. Siya ay nakalakad ng nakbarefoot sa mga tinik. Dapat malaman, kahit na si Ulaka, isang malaking tao, ay hindi makakasiguro na magagawa ito. Sa sandaling ito, hindi na kayang tiisin ni Ulala. Nagsimula siyang sabik na kamutin ang kanyang balat. Si Ulame, nakakagising lang. Nakita ang sitwasyon sa kanyang harapan. Agad siyang lumapit at pinigilan ang mga kamay ni Ulala. Kasabay ng napakamakaawa na tono. Sinabi kay Ulaka, nakapasa na si Ulala. Pakiusap, tulungan mo siya. Ulaken, hindi ba alam kung paano alisin ang sakit na ito? Bilisan mo, pakisabi na dumaan siya. Sa harap ng pakiusap ni Ulami, walang kahit anong galaw si Ulaka. Sabi lang niya ng malamig, bakit ko hahanapin ang kuya para iligtas siya? Maliban na lang kung gusto niyang maging babae ng kuya. Ngunit si Ulala ay matigas na tumanggi. Ayaw ko silang dumating para iligtas ako. Gusto ko lang ang mga pangil na iniwan ng aking ama. Si Ulame ay nakatingin sa kanya na may hindi makapaniwalang mukha. Dahil sa kanyang pananaw, ang kahilingang ito, para kay Ulala, ito ay walang kapinsalaan at maraming benepisyo. Hindi lang ito makakapagligtas ng kanyang buhay. Makakahanap din siya ng isang malakas na lalaki na maaasahan. Ano ang masama dito? Ngunit nakikita siyang patuloy na lumalaban. Ngunit si Ulala ay hindi nagbigay ng kahit anong sagot. Patuloy na nakiusap si Ulem, kahit na ayaw niyang maging babae ni Ulaken. Pero siya ay anak ng isang bayani ng tribo. Kung hindi dahil sa ama ni Ulala panganib buhay para patayin ang mamot. Matagal nang nawasak ang tribo.
Hindi ba sapat ito para kumilos si Ulaken? Upang gamutin si Ulala. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ulem ay, si Ulaka ay hindi pa rin nagpakita ng interes. Ulala, nahihirapang sinabi, hindi ko kailangan ang tulong ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang aking pangilin. Ngunit si Ulaka ay may mukhang uhaw sa dugo na nagsabi, kailan ko sinabi na ibibigay ko sa iyo ang pangil? Mabilis magsalita ngunit walang tiwala. Sa isang iglap ang lahat ay nagbubulungan. Tila hindi sila nasisiyahan sa ganitong asal ni Ulaka. Dahil dati sa harap ng pintuan ng tribo, ang pustahan ni Ulala at Ulaka. Maraming tao ang nakarinig. Nararamdaman ang pagkakaisa ng mga tao kay Ulaka. Agad niyang hinugot ang buto na kutsilyo. Diretsong itinaga ito sa lupa. Ang kanyang mabangis na tingin ay umikot sa buong lugar. Sa pagkakataong ito, walang naglakas loob na magsalita. Sa kabila ng lahat sa makalumang lipunan, kung sino ang may malaking kamao, siya ang may kapangyarihan. At sa oras na ito, si Ulala, ang pangangati sa kanyang katawan ay lalong lumalala. Si Ulam sa tabi ay labis na naguguluhan. Basta't pinipigilan lang si Ulala. Sinisikap na hindi siya masaktan. Si Ulame, pinabayaan ako. Hindi ko na kayang tiisin ito. Isang napakapamilyar na boses ang biglang narinig, huwag kang matakot. Dumating ako nang marinig ang salitang ito. Ulala. Sa kanyang mga mata na puno ng kawalang pag-asa, muling sumiklab ang liwanag. Lalaki, paano ka nandito? Kumapit ka, ililigtas kita agad. Tumingin sa katawan na puno ng sugat. At si Ulala na may mga pulang marka. Ang galit ko sa sandaling ito ay umabot na sa rurok. Ikaw, magnanakaw, naglakas loob ka pang pumasok sa tribu. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Sabay na sinuntok ni Ulaka. Sa oras na ito, ako. Wala talagang oras para pansinin si Ulaka. Agad kong inilabas ang baril. Itinutok ang baril sa ulo ni Ulaka. Ngayon, hindi maganda ang aking pakiramdam. Agad na umalis ka. Kung hindi, tititig ka sa madilim na baril sa harap mo. Si Ulaka ay hindi nakapagpigil at nilunok ang kanyang laway. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sa katunayan, nakita niya mismo si Ulala, na nabaril sa ulo. Nakita ang takot ngunit nagmamatapang na anyo ni Ulaka. Ang aking mukha ay puno ng balat. Iyan lang ang lakas ng loob niya. Hindi nakapagtataka na ang tanging kaya niyang gawin ay mangbuli ng mga babae. Agad siyang naglakad patungo sa direksyon ni Ulala. Ngunit nang makita ni Ulam na ako ang dumating, agad siyang nagalit. Hindi ba sapat na ang ginawa ng magnanakaw kay Ulala? Ngayon, malapit na siyang mamatay. Ayaw kong magpaliwanag ng labis kay Ulam. Sabi ko lang ng malamig, ibigay mo sa akin si Ulala. Kaya kong iligtas siya. Nang marinig ito, si Ulame ay nagbigay lamang ng malamig na tawa at nagtanong, bakit ka may karapatan? Sa kanyang pananaw, isa akong magnanakaw. Bukod sa pagnanakaw, wala akong silbi. Ako'y mahina at kaawa-awa. Kung hindi dahil sa kakaibang kahon sa aking kamay, sinumang tao sa tribo, ay madaling makakapagpatay sa akin. Sa oras na ito, ako'y naguguluhan at galit. Nang ako'y handang sumugod kay Ulam, nang agawin ko si Ulala. Si Ulala ay matinding pinipigilan ang sakit at pangangati. Sinabi niya kay Ulam, pahintulutan mong iligtas ako ng aking lalaki. Naniniwala ako sa kanya. Kahit na siya'y mabigo, masaya na akong mamatay sa kanyang mga bisig. Nang makita ito, si Ulame ay mahigpit na nakapulupot ang kanyang kamao. Para bang may isang laban na nagaganap sa kanyang kalooban. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting binitiwan ni Ulame ang kanyang kamao. Kung si Ulala ay mamatay, tiyak na isasama kita sa kanyang libingan. At talagang wala akong pakialam. Agad na kinuha ni Ulame ang mga sintomas. Si Ulala na lalong lumalala. Pagkatapos suriin ng mabuti, maraming sugat ngunit hindi ito nakamamatay. Ang pinakaabala ay ang ganitong pulang pantal. Mukhang ito ay isang sintomas ng allergy. At ang katawan ni Ulala ay umiinit. Mukhang ito ay isang lagnat na dulot ng allergy. Bigla, si Ulaka sa tabi ay nagtawanan. Mas mabuti pang huwag ka na. Agad na dalhin si Ulala pabalik sa tribo. Upang maging asawa ni Ulaken. Tanging sa kanya siya ay maliligtas. At nakita ni Ulaka na hindi ako tumutol. At lalo siyang naging mapagmataas, haha. Talaga, ang alam mo lang ay ipakita ang kahangahangang kahon na yon. Agad na ipasuko mo ang iyong asawa kay Kuya Ulaken. Basta't maayos niyang alagaan ang aking kuya. Baka nga ay magpakita pa ng awa ang kuya. Bibigyan ka pa ng karne. At hindi mo na kailangang magtiis ng gutom. Umalis na ako. Pagkatapos kong sabihin yon, tumingin ako sa kanya na parang tanga. Agad kong inilabas ang kamay ko sa aking bag. Gayunpaman, ang simpleng galaw na yon. Ngunit si Ulaka na nasa tabi ay natakot at umatras ng ilang hakbang. Natakot siya at umatras ng ilang hakbang. Ano bang balak mo? Pinapayuhan kita na huwag magulo. Ito ay isang tribo. Kahit patayin mo ako, hindi ka rin magiging maayos. Mahigit 10 mandirigma na may iba't ibang sandatang buto ang lumapit. Ngunit dahil sa takot sa aking itim na kahon, hindi sila naglakas loob na kumilos. Nakita kong kumuha ako mula sa bag ng isang parisukat na kumikislap na bagay.
Ito ay ang modernong gamot sa allergy mula sa botika. Pagkatapos, hindi ko siya pinansin. Ang pagdadala ko ng gamot ay nakapagpapatakot sa inyo. Sino ba talaga ang walang silbi? Pagkatapos sabihin ito, agad akong kumuha ng isang kapsula ng gamot, at binigyan ito kay Ulala kasama ang kaunting tubig. Ang lahat sa oras na yon ay may nakakalitong mukha. Puno rin ang kuryosidad ang kanilang mga puso. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, walang himala ang nangyari. Dahil parang walang pagbabago si Ulala. Patuloy pa rin siyang gustong kamutin ang kanyang balat. At si Ulaka na patuloy na nakatingin sa sitwasyon ni Ulala, ay malayang tumawa ng malakas, hahaha. Akala ko'y napakagaling mo. Ang postura mo'y napakaastig. Akala ko talaga'y kaya mong iligtas si Ulala. Sa mga sandaling iyon, isang sigaw ang pumutol sa boses ni Ulaka. Ang mga pulang batik sa katawan ni Ulala ay tila humina. Hanggang sa makalipas ang mahigit 10 minuto, ang mga pulang batik ay tuluyan nang nawala. At ang temperatura ng katawan ay unti-unting bumalik sa normal. Hanggang sa mga sandaling iyon, doon ko lamang naisip na nakahinga ako ng maluwag. Kasabay nito, sa loob-loob ko'y nagpasalamat. Buti na lang, bago maglakbay palagi akong nag-iisa. Sanay akong magdala ng ilang mga karaniwang gamot. Hindi ko akalain na magiging kapaki-pakinabang ito ngayon. Si Ulaka sa tabi ay nakatingin na may malalaking mata. Hindi makapaniwala na sinabi. Talagang nagawa niya ito. Sino ba talaga siya? Ang mga tao sa paligid ay nagbigay din ng mga sigaw ng pagkabigla. Pagkatapos, narinig ko ang boses ng sistema sa aking isipan. Binabati ang host sa pagkamit ng tagumpay sa paggamot ng mga sintomas ng allergy. Gantimpala, antas ng Diyos na medikal na sining na pinagsama ang kanluran at silangan. Nakikinig sa boses ng sistema na umuusbong sa aking isipan. Sabi ko, ayos lang. Pwede rin ito. Sa oras na ito, nagsalita rin si Ulala sa aking mga bisig. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Ang galing mo talaga. Paano mo nalaman na nasa tribo ako? Sa harap ng tanong ni Ulala, ako'y bahagyang ngumiti, hindi ako bobo. Kahapon, nakita ko ang hitsura mo. Alam kong may itinatagong bagay ka. Ngayon, nakita kitang hindi pa umuwi. Kaya't nahulaan ko na nandito ka sa tribo. Matapos pakinggan ang aking pagsusuri, ang mga mata ni Ulala ay puno ng paghanga sa lalaki. Ang talino mo talaga. Sabi niya, parang sloth na nakadikit sa akin. Talagang hindi pinansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Tara na, lalaki. Natapos mo na ba ang mga bagay mo? Natapos ko na. Sa simula, gusto ni Ulala na magsinungaling at dalhin ako palayo. Kamangha-mangha. Si Ulam sa tabi ay agad na nagsalita, syempre. Pinipilit ka ni Ulaka na tumawid sa mga tinik. Hindi pa naibigay ang mga bagay ngayon. Bigla, sinabi niya sa akin ang buong kwento ng mga pangyayari. Matapos marinig ang mga pangyayari, hindi ako nagalit. Tanging malamig na tingin lang ang ibinigay ko kay Ulaka. At si Ulala ay nahuli ng kanyang matalik na kaibigan. Diretsong sinira ang kanyang kasinungalingan. Isang sitwasyon na puno ng pag-aalala at hiya. Dahil sa pananaw ni Ulala, ang panlilinlang sa kanyang kapareha ay isang napakasamang bagay. Ngunit hindi alam ni Ulala ang kanyang hitsura sa oras na ito. Sa aking paningin, siya ay labis nakakitakit. Kaya, hinaplos ko ang maliit na ulo ni Ulala, walang anuman. Ito ay ibinibigay sa akin. Pagkatapos sabihin ito, diretsong naglakad patungo sa magkaparehong mandirigma ng tribo. Sabi kay Ulaka na nakatago sa likod, yung isa. Bilisan mo at ibalik ang mga ari-arian ng ama ni Ulala. Nakita ni Ulaka na maraming tao ang nakatingin. Nagatubili sandali ngunit sa huli ay pinilit pa ring sabihin, nangangarap ka ni. Kung may kakayahan ka, subukan mong agawin. Sa oras na ito, talagang nagalit na ako. Talagang si Ulala ay pinahirapan ng taong ito, na nagdulot sa kanya ng maraming sugat, at muntik na siyang mamatay dahil sa allergy. Ngayon ay nakatago na naman siya sa likod ng tao. Nagpakita ng ekspresyon na parang, ano ang magagawa mo sa akin? Kaya, agad kong inilabas ang baril na may natitirang 5 bala. Itinutok ito kay Ulaka na nasa likod ng tao. Si Ulaka ay natakot at napatalon. Agad siyang nagtago sa likod ng isang mandirigma ng tribo. Halika, patayin mo ako. Gusto kong makita kung pagkatapos mo akong patayin, makakalabas ka pa bang buhay mula sa tribo. Sa isang sandali, hindi magkasundo ang magkabilang panig. Bigla, isang malamig na tinig ng lalaki ang umabot, ayos, ayos, ayos. Hindi ko akalain na talagang may kakayahan ka. Talagang naipagaling mo si Ulala. Ang dumating ay si Ulaken. Nais niyang ibalik ang mga ari-arian ng ama ni Ulala. Walang problema. Kailangan mong makipaglaban kay Ulaka ng walang armas. Kung mananalo ka, ibabalik ang mga ari-arian. Kung matatalo ka, ibigay mo ang mga bagay na inihanda mo para kay Ulala. Ibigay ang mga pagkain na yon. Sa totoo lang, hindi ko naisip at agad akong tumanggi. Agad akong nagpatuloy at sinabi, masyadong maliit ang pustahan na ito. Bukod sa naunang pustahan, nais ko ring ipusta ang aking buhay sa kanya. Ang atmosfera ay nagtatakda ng buhay at kamatayan. Bigla ang buong lugar ay natakot sa aking nakabibinging presensya.
Agad na naghanda si Ulala na magsalita upang magpayo. Ngunit pinigilan siya ni Ulem na nasa tabi. Huwag kang mag-alala, kung ang iyong lalaki ay may lakas ng loob na sabihin ito. Tiyak na may plano siya. Sa pamamagitan ng aking serye ng mga pagpapakita, naramdaman ni Ulam na hindi ako katulad ng mga mangmang. Sa halip, nagbigay ito sa kanya ng kampanteng pakiramdam. At nang makabawi si Ulaken, mas lalo siyang sumangayon. Sige, ganito na lang. Pero hindi mo maaaring gamitin ang itim na kahon na yon. Kung hindi ang mga mandirigma ng aking tribu, tiyak na walang pag-aalinlangan na papatayin ka. Walang problema, kasunod ng pagkakasunduan ng magkabilang panig. Ang mga tao sa paligid ay kusa ng umatras. Isang malaking lugar. Excited na naghihintay sa akin at kay Ulakan na magsimula ng duelo. Patay na! Patay na! Ako ay hindi sinasadyang nakapasok sa mundong ito ng mga sinaunang tao. Sino ang mag-aakalang mapapaligiran ako ng buong tribo ng mga sinaunang tao? At ang pinuno ng tribo na si Ulaken ay hindi lamang nangopya ng aking teknolohiya sa paggawa ng pana, kundi inakusahan pa akong manloko na nagalit ang Diyos. Kailangan akong patayin upang pakalmahin ang galit ng Diyos. Ngunit habang siya ay naghahanda na manguna sa pagsalakay kasama ang kanyang mga tao, sinabi ko sa kanya na ang paligid ay puno ng bitad. Ang mga hindi natatakot mamatay ay maaari lamang lumapit. Sino ang mag-aakalang si Ulaken ay natakot ng sobra sa aking sinabi? At ang mga tao sa paligid ay natakot din at hindi makagalaw. Ngunit habang walang makausad sa dalawang panig, isang taong pinagkakatiwalaan na natatakot din ay nagsimulang manghimok sa lahat. At sinabi pa niyang siya ang mangunguna sa pagsalakay. Nang siya ay pilit na nagkontrol sa kanyang nanginginig na mga binti at humakbang ng ilang hakbang, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Dahil ang lahat ay hindi naman sumama sa kanya. Si Iya ay tumingin sa mga tao sa likuran na hindi gumagalaw. Ang ilang tao ay lalong naging nerbiyoso at natatakot. Bakit kayong mga tao ay nakatayo lang at hindi gumagalaw? Ako na ang nanguna sa pagsalakay, pero kayo ay nandyan lang sa likuran at nanonood. Nang mga sandaling iyon, nagsalita ang mga tao sa likuran. Gusto rin naming maniwala sa iyo. Pero maaari bang huwag ka munang manginig? Kung nanginginig ka ng ganito, sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na sumama sa iyo? Nang mukhang mag-aaway na, sa wakas ay nagsalita si Ulaken. Ipinakita ni Afu ang tapang ng isang mandirigma ng tribo. Ikaw ang mauna at maghanap ng daan para sa lahat. Kapag nagtagumpay ka, ikaw ay magkakaroon ng malaking gantimpala. Nang marinig iyon, halos umiyak si Ulapo. Sa isang iglap, hindi na alam kung susulong o atras. Sa katunayan, kung susulong, may mga bitad. At kung atras naman, wala ring magandang mangyayari. Dapat malaman na ang mga lumabag kay Ulaken ay itinapon sa lugar na matinik. Isa-isa silang pinahirapan, hindi tao at hindi rin espiritu. Nang maisip ito, agad na huminga ng malalim si Ulapo. Mas mabuti pang mamatay sa bitad kaysa mamatay sa pagdurusa. Sa ganitong paraan, makakamatay ng mas mabilis. Agad siyang nagtakbuhan pasulong ng may determinasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na nakatakbo siya ng higit sa 10 metro nang walang nangyaring masama. Nang makita niyang wala siyang nangyari, agad na itinaas ni Ulapo ang kanyang likod. At tinukso ang mga mandirigma ng tribo sa likuran. Kayo, mga duwag, sinabi ko na walang problema, pero hindi pa rin kayo naniniwala. Nang makita ng lahat ito, nagkaroon sila ng kaunting kapanatagan. Sa oras na yon, may isang tao na sabik na makagawa ng kabutihan na sumigaw. Mga kapatid, sumugod na. Ngunit sa susunod na sandali, kakatungtong pa lang ng taong ito sa hanay ng treehouse. Agad niyang na-trigger ang mga nakatagong bitag sa paligid. At ang mga tao sa likuran na sumusugod, ay hindi nahit ng mga kahoy na palaso na parang pugad ng mga putakti. Nahulog sa hukay at nabaril ng panggatong. Ang natitirang mga mandirigma ng tribo na handang sumunod sa pagsalakay. Muli silang huminto. Sa mga eksenang nasa harap, pakiramdam ay puno ng takot at kaba. Nang mga oras na yon, may isang tao na nanginginig na nagtanong. Ang mga bagay na lumabas mula sa bitag na ito, bakit parang eksaktong kapareho ng mga pana na ibinigay ng langit sa pinuno? Hindi ba sinabi ng pinuno na hindi karapat-dapat si Ulaken sa posisyon, kaya't ibinigay ng langit sa kanya ang pana upang palitan siya? Bakit ang mga sandatang ipinagkaloob ng langit ay nasa kamay ng magnanakaw na yon? Nang marinig ang mga tanong ng lahat, agad kong naintindihan ang maliit na pandaraya ni Ulaken. Agad akong sumigaw sa lahat. Anong kalokohan na mga sandatang ipinagkaloob ng langit? Iyan ay ang inyong pinuno na si Ulaken. Nalihim na ninakaw mula sa akin. Sa isang iglap, naguluhan ang lahat. Sa mga tingin ng lahat kay Ulaken, nagkaroon din ng kakaibang ekspresyon. Ang mukha ni Ulaken sa sandaling ito ay naging labis na pangit. Pero agad siyang nakaisip ng dahilan. Huwag kayong magpaloko sa magnanakaw na ito. Ang magnanakaw na iyon ay kayang magnakaw ng apoy ng Diyos. Ano namang kakaiba kung kaya niyang magnakaw ng mga pana? Agad na naisip ng lahat ang katotohanan. Kaya pala, muntik na akong maloko ng magnanakaw na ito. Sa ganitong sitwasyon, kahit ako ay napapalakpak. Ayos, kaya pa rin itong maayos.
Sayang naman kung hindi ka papasok sa ganitong negosyo. Si Ulala sa tabi ay nagtanong na may pagdududa. Ano ba ang negosyo na ito, lalaki? Ang negosyo ay manloko. Niloko ang maraming tao na paikot-ikot. Tulad ng ginawa ni Ulaken. Nang marinig ito, tumango si Ulala na tila naiintindihan. At habang ako ay nag-explika kay Ulala, si Ulaken naman ay nahulog sa isang mahirap na sitwasyon. Dahil sa nakita niyang nakakatakot na puwersa ng bitad. Walang sinuman ang naglakas loob na muling manguna sa pagsalakay. Ngunit agad niyang nakita si Ulapo na nanginginig sa takot. Sa paligid ni Ulapo ay nakahiga ang iba't ibang patay na mandirigma ng tribo. Ngunit wala siyang anumang epekto. Ngunit wala siyang kahit anong epekto. Ang lahat ay naguguluhan sa nakita nilang eksena. Agad silang nag-usap-usap. At si Ulaken, matapos mag-isip ng kaunti, ay sumigaw. Ulapo, kailangan mong maglakad pa ng kaunti. Si Ulapo ay natakot ng sobra at nagumapaw ang pawis. Habang tinitingnan ang mga nakakalungkot na patay sa paligid, siya ay nanginginig at nagsalita. Pero, boss. Ngayon, kung gagalaw ako, malamang ay mamamatay din ako. Ngunit si Ulaken ay agad na sumimangot at nagpatuloy. Huwag mo akong bigyan ng pero. Ngayon ay oras na para sa iyo na magbigay. Para sa tagumpay ng tribo, kailangan mong magpatuloy sa paglakad. Hindi mo ba naiisip na ipagkanulo ang tribo? Kung ganyan, wala na akong magagawa kundi itapon ka sa lugar na matinik. Nang marinig ito, namutla si Ulapo. Pero nagpatuloy siyang maglakad ng matigas ang ulo. Ngunit pagkatapos ng mahigit 10 metro, wala pa ring nangyari sa kanya. Sa puntong ito, parang hindi na totoong nangyayari kay Ulapo. Sa oras na yon, may biglang lumabas na salita. Hindi ba wala namang nangyari dito? Baka espiya si Ulapo. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Ulaken. Pero agad din siyang bumalik sa normal. Huwag basta-basta manghula. Naniniwala akong hindi ipagkakanulo ni Ulapo ang tribo. Ngayon, hatiin ang isang grupo ng tao ayon sa ruta ni Ulapo. Sundan ang daang tinahak ni Ulapo kanina. Ang lahat na nakakaintindi ay nagningning ang mga mata. Nga, basta't sundan ang daang tinahak ni Ulapo. Hindi na kailangang mag-alala sa pagdapo sa bitad. At ako'y tumingin sa mga tao ng tribo ng Ulapo na dumadaan ng maayos. Nagpakita rin siya ng isang malupit na ekspresyon. Ang taong ito ay sobrang swerte. Pero dito na ito matatapos, lahat kayo ay mamatay. Agad niyang hinila ang isang lubid sa puno ng bahay. Sa susunod na sandali, maraming piraso ng kahoy na may matutulis na tinik ang nahulog. Ang mga piraso ng kahoy na may tinik ay nahulog. Diretsong tumama ito kay Ulapo at sa umuusad na grupo. Sa isang iglap, nagkalat ang dugo. Sa nakita ko ito, umusli ang aking labi. Tingnan natin kung mabubuhay ka sa pagkakataong ito. Ngunit sa susunod na segundo, may isang napakadismayadong anino. Ang tao ay umakyat mula sa puwang sa pagitan ng bitad at lupa. At ang taong ito ay si Ulapo. Naku! Ang taong ito ay hindi pa rin namatay sa ganitong paraan. Si Ulala sa tabi ay labis na nagulat din. Si Ulala sa tabi ay lubos ding nagulat. Kanina pa ako nagmamasid kay Ulapo. Ang taong ito ay sa isang segundo bago nagbanggaan ang mga piraso ng kahoy. Dahil sa takot na matapilok sa isang bato, siya ay nadapa. At ang pagkakadapa na yon ang nagligtas sa kanya mula sa atake ng kahoy. Nang marinig yon, hindi ko mapigilang mag-react ang aking mukha. Ang swerte naman nito, sobrang hindi ka panipaniwala. Ang taong ito ay parang pinili ng langit. Nang makita ito ni Ulaken, siya ay nagalit na parang nag-aapoy. Agad siyang naniwala sa mga naunang hinala ng iba. Sa katunayan, hindi siya namamatay. Sa katunayan, hindi siya namamatay sa ganitong paraan. Kung hindi siya nakipag-ugnayan sa magnanakaw na yon, alam na niya ang lokasyon ng bitad ng maaga. Ano pa ang maaaring dahilan? Ulapo, ikaw na traidor. Akala ko'y tinatrato kita na parang kapatid. Hindi ko akalain na talagang nakipagsabuatan ka sa magnanakaw na ito, upang linlangin at patayin ang mga mandirigma ng aking tribo. At si Ulapo nakakaligtas lang sa kamatayan ay kakagising lang. Narinig niya ang galit na sigaw ng kanilang leader. Siya rin ay may mga pasakit na hindi maipahayag. Leader, hindi talaga ako nagbetray. Wow! Bakit maraming tao ang namatay at ikaw ay buhay pa? Nang marinig ito, si Ulapo ay nawalan ng masabi. Ang mga sumunod na salita ay talagang nagdulot ng panlalamig ng loob kay Ulapo. Magbigay ng utos na maghanda ng busog at magpalabas ng palaso. Gusto kong pasabugin silang lahat. Tumingin sa kanyang pinuno na labis niyang hinahangaan. Sa sandaling ito, nagutos siyang itutok ang mga palaso sa kanyang sarili. Si Ulapo ay naglabas ng hysterikal na sigaw. Para sa iyong tagumpay, handa akong ipagpalit ang aking buhay. Ngunit ikaw ay may walang batayang paghihinala sa akin, at nais mo pa akong patayin. Ngunit si Ulaken ay tila walang pakialam. Nagsalita lamang siya ng malamig. Bitawan. Sa pagbigkas ng mga salitang iyon, ang masinsin na mga palaso ay tumama sa direksyon ng bahay kubo. Si Ulapo ay dahan-dahang pumikit ng kanyang mga mata. At si Ulala ay tumingin kay Ulapo sa harap ng bahay kubo. Sa kanyang puso, siya ay walang dahilan na naguguluhan. Sa kanyang alaala,
Si Wulafu ay talagang isang mabuting tao. Kung hindi dahil kay Wulaken noong kabataan, nailigtas ng panahon si Wulafu, hindi rin susuportahan ni Wulafu ang ganito. Ngunit sa oras na akala ng lahat na tiyak na mamamatay si Wulafu, isang malakas na kulog ang umuugong sa kalangitan. Kasunod nito, isang malakas na hangin ang humagupit. Ang ulan ng palaso na nakatutok sa puno at kay Wulafu ay nahagip ng hangin. Ang mga kahoy na palaso ay tumagos sa tuod ng puno sa tabi. Grabe, may katarungan pa ba dito? Bakit parang mas astig pa ang iyong bentaha kaysa sa akin? Sa pagtingin sa eksenang ito, parang naapektuhan na ako. Akala ko si Wulafu ay isang tau-tauhan lamang. Pero ngayon, mukhang hindi pangkaraniwan ang taong ito. Kaya't dala ang matinding kuryosidad. Binuksan ko ang aking mata sa pagkilala sa lahat ng bagay. Pangalan, Wulafulahi, taong primitive passive, swerte-swerte, nagdaragdag ng isang tiyak na antas ng swerte sa sarili. Pagkatapos tingnan ang panel ni Wulafu, hindi ko napigilang mapakunot ang aking noo. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng sinaunang tao na may pasibong kakayahan. Ngunit si Wulaken sa kabila ay naapektuhan. Napakasumpa, talagang sumpa. Isang magnanakaw at isang traidor, napakahirap patayin. Agad na kinuha ni Wulaken ang pana mula sa kanyang katulong. Tinutok niya ito kay Wulafu na medyo naguguluhan pa. Ngunit sa susunod na segundo, bumigat ang mukha ni Wulaken. Narinig lang ang isang tunog na, pang. Sa susunod na segundo, nandyan na ako sa harap ni Wulafu. At may hawak na isang bagay na hindi pa niya nakita. Harangin ang palasong inihagis ni Wulaken. Pagkatapos, hinila ko si Wulafu patungo sa itaas ng puno. Tanging si Wulala lamang ang makakakilala sa akin. Ang hawak ko ay isang kalasag na hinubog mula sa bakal. At pagdating sa puno, agad na inalis ni Wulafu ang aking kamay. Magnanakaw, anong balak mo? Maaari mo akong patayin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito mapagtatakpan. Sa narinig, sinabi ko lang na may pangaasar. Sa tingin ko, hindi mo pa nauunawaan ang sitwasyon. Ang leader mo ay gustong patayin ka, ngunit iniligtas kita. Si Wulafu ay naguguluhan sa sandaling iyon. Agad siyang bumulong. Nga, ang leader ay kanina lang gustong patayin ako. Pati si Wulala sa tabi ay hindi na makatiis. Anong kabutihan ang makukuha sa pagsunod sa ganitong tao? Wala siyang pakialam sa buhay mo. Matagal ka nang sumusunod sa kanya. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Wulaken? Pero iniligtas niya ako minsan. Pagkasabi nito, si Wulafu ay naguguluhan ang damdamin. Nakita na si Wulala ay direktang sumagot na may inis. Una, hindi niya inisip ang buhay mo at pinilit kang maghanap ng daan. At 2 beses pa niyang gustong patayin ka ng direkta. Sa ganitong paraan, lahat ng utang na loob ay nawala na. Sa puntong ito, narinig muli ang sigaw at pagmumura ni Wulaken mula sa labas ng puno. Magnanakaw, kung may kakayahan ka, lumabas ka at makipaglaban sa akin ng harapan. Huwag kang magplano ng masamang balak. Kung hindi ka makalabas, ikukulong kita dito hanggang sa mamatay ka. Ilang buwan na lang at taglamig na. Wala kayong supply ng pagkain, tingnan natin kung paano kayo mabubuhay. Nang marinig iyon, naisip ko rin na panahon na para tapusin ito. Bago lang lumabas mula sa loob ng damit, inilabas ko ang baril at ibinigay kay Wulala. Nang makita ni Wulala ang baril, nanlaki ang mga mata niya. Baril? Bakit may isa pang baril? Ano ang ninakaw ni Mimi? At hindi ko na ito masyadong ipinaliwanag. Tumingin lang ako kay Wulafu sa tabi. Uuna akong lumabas para harapin si Wulaken. Kung may masamang balak ang taong ito, huwag magatubiling barilin siya at patayin. Nang makita ni Wulaken na lumabas ako sa puno, agad siyang nangaasar. Akala ko hindi ka lalabas. Huwag mong sabihing inaapi kita. Basta't lumabas ka sa lugar kung saan mo inilagay ang bitad. Bibigyan kita ng pagkakataong makaharap ako. Pero hindi inasahan ni Wulaken na lumabas ako sa bitad na parang wala akong pakialam. Nakita ito, lalo pang tumawa si Wulaken. Sige. Kung may tapang ka, harapin mo ang tapang mo. Magkakaroon tayo ng harapang laban. Pinapayagan kang gumamit ng anumang armas, kasama na ang iyong itim na kahon. Nang marinig ito, nagulat ang mga mandirigma ng tribo. May ilan pang sumigaw sa akin. Kung gagamitin mo ang itim na kahon para saktan ang aming pinuno, tiyak na hindi kami magdadalawang isip na sumugod at patayin ka. Maging ang mga tao na dati ay may mga puna kay Wulaken. Sa pagkakataong ito ay nagsimula ng kilalanin si Wulaken bilang pinuno. Sa katunayan, ang ipinakita ni Wulaken na katangian ng isang malakas na leader ay talagang madaling makumbinsi ang mga tao. Samantalang ako ay parang kumain ng langaw, sobrang nakakadiri. Sabi ko, hindi ka ba nahiya? Nakuha mo na ang itim na kahon, ano pang ginagaya mong dignidad? Pero bago pa makapag-reboot si Wulaken, ang mga taong hindi alam ang katotohanan ay nagsimula ng magalit. Iyay, akala mo ba ang pinuno ay katulad mo? Araw-araw ay alam lang magnakaw. Ganun nga, marumi ang puso. Lahat ng bagay ay marumi, at ngayon ay gusto pang siraan ang ating pinuno. At sa sandaling ito, naramdaman ni Wulaken ang suporta ng kanyang mga kababayan.
Ang pakiramdam na iyon ay talagang nakakapagpasaya. Hindi na kailangan ng maraming salita, nakapagpasya na ako. Ang armas ay bahagi ng lakas. Nakatingin sa mga mandirigma ng kanyang tribo na gustong kumbinsihin. Mas lalo pang nagmalaki si Wulaken. Haha, ang mga tanga na ito ay hindi pa alam. Ang itim na kahon ay nasa aking mga kamay na. Ilang walang saysay na salita lang, ay makakapagpatibay sa posisyon ng aking pinuno. Talagang nakakatuwa. At pagkatapos ay nakita si Wulaken na humugot ng isang itim na kutsilyo. At ang itim na kutsilyo ay ang pangil na kutsilyo na ibinigay ko kay Wulala. Pagkatapos ay tiwala siyang nagsalita. Simulan na. Papatayin kita ng aking sariling kamay para sa paghihiganti ng aking yumaong kapatid. Ang salitang ito ay lalong nagpabuhay sa mga tao sa paligid. Tawag nila kay Wulaken na isang mabuting pinuno. Hindi ko pinansin ang mga tao sa paligid na nag-uusap-usap. Ngunit may malamig na ekspresyon, inilabas ko ang bakal na kutsilyo mula sa aking bewang. Tignan ninyo, ang ibabaw ng kutsilyo ay napakakinis. Kahit na kayang ipakita ang paligid. Ano naman kung maganda, wala namang silbi. Sa ganitong uri ng sandata, halatang madali itong masira. Sa tingin ko, hindi ito makakatagal sa dalawang saksak ng pinuno at tiyak na masisira. Si Wulaken ay naakit din sa bakal na kutsilyo. Ngunit ang kanyang iniisip ay katulad ng iba. Ang kutsilyong ito ay maganda ngunit walang silbi. Nang makita ito, agad na nagsalita si Wulaken. Talagang napakakawawa mo. Wala ka man lang maayos na sandata. Ganito na lang, hayaan kitang sumaksak muna. Basta makagawa ka ng kahit kaunting marka sa aking baluti. Kahit na matalo ka mamaya, ililigtas pa rin kita. Sa isang iglap, nagulat ang lahat ng tao sa paligid. Hindi nararapat na ganyan ang trato ng pinuno sa ganitong tao. Ang antas ng pinuno ay hindi natin kayang maunawaan. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para baguhin ang magnanakaw na ito. Talagang mapagpatawad ang pinuno. Nakikinig sa mga haka-haka ng kanyang mga tauhan. Pati si Wulaken ay sa isang sandali ay nakaramdam ng kakaiba. At ako naman ay hindi ko napigilang ngumiti. Ikaw ang nagsabi nito. Patuloy na sinabi ni Wulaken ng may dignidad. Sige, umatake ka lang, nangako akong hindi ako tatakas o iiwas. Siyempre, hindi rin basta-basta ang ginawa ni Wulaken. Ang kanyang baluti ay gawa sa mga tadyang ng isang hari ng baboy ramo. Napakatigas nito. At ano ang pakialam ko sa iniisip niya? Itinaas ko ang kutsilyo at tinaga si Wulaken. Sa oras na yon, si Wulaken ay nakaupo pa rin sa kanyang mga pangarap. Sa kanyang isipan, iniisip ang eksena na ako'y nakaluhod na humihingi ng awa. Habang iniisip ito, naalala niya ang mga eksena mula nang siya'y isinilang. Unang pagkakataon na makagawa ng pagkilos. Unang pagkakataon na manghuli. Unang pagkakataon na gumawa ng sariling sandata. Unang pagkakataon na humabol sa isang babae. Ay, hindi ba't iyon ang aking lola? Dumating ang aking lola para kunin ako. Biglang nakaramdam si Wulaken ng kakaiba. Kasunod nito, isang panlalamig ng loob ang bumalot sa kanya. Agad na nagulat si Wulaken. Ang malamig na pawis ay agad na tumakas sa likod. Ngunit nakita lamang ang isang malamig na liwanag na kumikislap. Ang matigas na baluti sa kanyang dibdib ay nahati. Pati ang mga damit na gawa sa balat ng hayop ay napunit. Sa mga sandaling iyon, tumutulo ang malamig na pawis kay Wulaken. Ang pakiramdam na malapit sa kamatayan ay masyadong totoo. Pati ang mga ilaw ng parangal ay lumitaw. Kung hindi siya nakatakas ng mabilis, baka ngayon ay nahati na siya sa dalawa. Habang ang lahat ay nagulat sa lakas ng talim, narinig nila ang aking kaunting nangaasar na pangaasar. Oh, hindi ba't siniguro mong hindi ka tatakas o iiwas? Bakit ang bilis mong nakatakas? Ikaw ay talagang masama, sinasadya mong ipakita ang kahinaan sa kaaway. Nais mong gamitin ito para sa masamang balak laban sa akin. Buti na lang mabilis ang aking reaksyon, kung hindi ay nahulog ako sa iyong bitad. Nakikinig sa napakamakapal na sagot ni Wulaken. Maging ako ay hindi maiiwasang humanga sa kanya. Hindi ka nagkakamali, di ba? Ikaw ang nagudyok sa akin na putulin ka. Ngayon ay sinasabi mong ako ang gumagamit ng masamang taktika. Ano bang klaseng bagay ito? Nang marinig ito, agad na umikot ang mga mata ni Wulaken at sinabi, kung ganon, pinayagan kitang putulin ako ng isang beses. Dapat mo rin akong payagan na putulin ka ng isang beses. Ikaw ang nagpilit na putulin kita. Hindi ko naman sinangayunan na pagkatapos kitang putulin ay papayagan kita. Bukod dito, ikaw mismo ang nagsabi na hindi ka tatakas o iiwas. Bakit bigla kang tumakas? Ang aking mga salita ay puno ng tuwirang pangaasar. Pinatahimik si Wulaken sa aking mga sinabi. Maging ang mga sinaunang tao na dati ay pumuri kay Wulaken. Sa pagkakataong ito, hindi na alam kung ano ang sasabihin. Pero si Wulaken, ayaw niyang huminto. Siguradong ang kutsilyong ito ay ninakaw mo mula sa langit. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Ang ganitong pagkilos ay talagang pandaraya. Ang ating naunang kasunduan ay hindi na mabilang. Pero inatake mo ako at tinaga ng isang beses. Siyempre, kailangan kong gumanti ng isang beses. Nakikinig sa kanyang walang hiya na pahayag, talagang napahanga ako. Talaga namang astig ka.
Kaya mo pang ipaliwanag ito. Pero ang mga tao sa paligid, matapos marinig ang sinabi ni Wulaken, ay tila may katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Kung hindi ito mga sandatang ninakaw mula sa langit, paano magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Nang maisip ito, ang mga sinaunang tao ay agad na tumayo ng tuwid. Ano ang halaga ng mga bagay na ninakaw mo? Sa isang patas na laban, naglalaro ka ng masamang balak, talagang nakakadiri. Nakatingin sa mga walang isip na sinaunang tao. Ako'y naguguluhan sa isang iglap. Sa mga sandaling iyon, si Wulaken ay bahagyang pumikit ang mga mata. Napansin kong tila wala ang atensyon ko sa aking sarili. Agad niyang itinaas ang baluktot na kutsilyo at tinaga ang aking ulo. Kaka, nakita kong matatag na tumama ang kutsilyo ni Wulaken sa aking ulo. Ngunit ang inaasahang eksena ng pagkapunit ng aking utak ay hindi nangyari. Sa halip, ang baluktot na kutsilyo sa kamay ni Wulaken ay naputol sa dalawa. Hindi lamang ang mga sinaunang tao ang naguluhan, kundi pati si Wulaken mismo. At sa sandaling iyon, tinitigan ko ang naputol na kutsilyo at biglang nagalit. Kung inatake mo ako ng palihim, ayos lang. Ngunit naglakas loob ka pang putulin ang kutsilyong ibinigay ko kay Wulala. At si Wulaken ay parang walang nangyari. Sa ganitong paraan, naging pantay na ang laban. Sige, ngayon ay simulan na ang duelo. Ngunit hindi ko siya hinintay na matapos ang kanyang sinasabi. Itinaas ko na ang kutsilyo at tinaga si Wulaken. Talagang natakot si Wulaken dito. Agad siyang naghanap ng masisilungan. At ang mga mandirigma ng tribo sa paligid ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo lamang sila sa lugar na iyon na nakamasid. Sa katunayan, ang ginawa ng pinuno kanina at ang kanyang dating makapangyarihang anyo ay talagang magkaiba. Sa anumang paraan, parang isang masamang tao na nagtatangkang sumalakay. At ang mga tapat na tagasunod ni Wulaken ay nakita ang eksenang ito. Agad silang kumuha ng mga buto at sumugod. Ngunit pinabayaan pa rin nilang maliitin ang lakas ng aking kagamitan. Kahit na anong gawin ng mga buto, hindi nila ako mapapabagsak. At ang mga tao ni Wulaken ay patuloy na nasugatan sa aking malakas na atake. Marami na ang malubhang nasugatan. Sa puntong ito, sumigaw si Wulaken. Lahat, umatras kayo. Tingnan mo kung paano ko siya papatayin. Sinasabi ito, kinuha niya ang isang mahabang kutsilyong may ngipin. Tumingin siya sa akin na may pagmamalaki. Wala nang bakas ng kanyang kaninang takot at pagkabalisa. Nang makita ang kanyang leader na naglabas ng Dragon Tooth Blade, agad na umalis ang mga tiwala sa kanyang tabi. Sa katunayan, napakalakas ng sandata ng magnanakaw na ito. Marahil tanging ang kinikilala bilang tribo ng Wula. Ang Dragon Tooth Blade na simbolo ng leader. Ang makakapagpatalo dito. Ngayon, tapos na siya, naglabas ang leader ng Dragon Tooth Blade. Ang Dragon Tooth Blade ay ginawa mula sa mga ngipin ng Tyrannosaurus. Tiyak na makakapagwasak ito sa kanyang depensa. Ang mga tiwala ay masiglang nagsabi. Nakita ang kabilang panig na napakakumpiyansa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkamausisa sa Dragon Tooth Blade. Ang Eye of All Things ay umandar. Armas, daga ng ngipin ng dragon materyales sa paggawa, ngipin ng Tyrannosaurus lizard. Sa katunayan, ito ay isang sandata na ginawa mula sa ngipin ng butiki. Ginawa itong napakaseryoso. Halos akala ko talaga ay ginawa ito mula sa ngipin ng Tyrannosaurus. Sa puntong ito, si Wulaken ay may nakakatakot na anyo. Ngayon, kukunin ko ang iyong buhay bilang alay. Sa isang iglap, ang tunog ng salpukan ng bakal na kutsilyo at dragon na pangil ay patuloy na umuusbong. At ako at si Wulaken ay naglalaban din ng may kapwa. Hindi ko akalain na ang lakas ng magnanakaw na ito ay ganito katakot. Na kayang makipaglaban sa pinuno hanggang sa ganitong antas. Huwag kayong magbula. Sa tingin ko, hindi talaga nagbigay ng buong lakas ang pinuno. Hindi ba ninyo nakita na ang pinuno ay palaging nagpapalit ng kutsilyo sa kanyang kaliwa at kanang kamay habang nakikipaglaban? Talagang niloloko lang nila ang kalaban. Sa totoo lang, totoo nga. Hindi ko akalain na ang kakayahan ng pinuno sa pakikipaglaban ay ganito katakot. At si Wulaken naman ay may mga pasakit na hindi masabi. Maliwanag na ang lakas ng aking paghiwa ay sobrang laki. Umuga ito sa kanyang mga kamay at nagdudulot ng sakit. Kaya't napilitan siyang magpalit ng kutsilyo sa kabila ng panganib. Kung hindi, natatakot akong hindi lalampas sa 3 saksak ng pangil ng dragon ay mawawalan ako ng pagkakahawak. Sa oras na ito, nakita ko na ang kalagayan ni Wulaken. Agad niyang ibinalik ang bakal na kutsilyo sa kanyang sisidlan. Pagkatapos, ibinaba ang bigat sa isang posisyon ng pagyuko. Pagkatapos, ang kaliwang kamay ay sumuporta sa talukap ng kutsilyo habang ang kanang kamay ay inilagay sa hawakan. Nang umatake si Wulaken, agad kong hinugot ang kutsilyo at pinagsasaksak ito. Agad na may narinig na "ka". Naputol ang talim ng dragon. Lahat ng naroroon ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala. Ang simbolo ng katapatan ay naputol na. Nakatingin si Wulaken sa kanyang kamay na may naputol na kutsilyo, tila nagagalit. Ngunit bago pa makabawi si Wulaken, itinataas ko ang bakal na kutsilyo at tinaga ang leg ni Wulaken. Sa pagkakataong ito, wala nang oras si Wulaken para makaiwas.
Isang takot na mas malakas kaysa dati ang dumapo sa akin. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang tiwala na tao ang nagabot ng kamay upang harangan ang nakamamatay na atake para kay Wulaken. Ang kapalit ay ang kanyang braso na naputol mula sa ugat. Samantalang si Wulaken ay ginamit ang maliit na puwang na ito. Agad siyang nagtago sa likod ng mga tao. Hindi na alintana ang anumang katayuan ng pinuno, sumigaw siya ng direkta. Lahat, sumugod na kayo. Patayin ang magnanakaw na ito gamit ang mga sabog na saksak. Agad akong napalibutan ng napakaraming tao. Nang makita ito, si Wulaken ay nagpakita ng isang baliw na ngiti. Hahaha, anong halaga ng iyong lakas? Anong halaga ng iyong mga armas? Kahit gaano kagaling, kaya mo bang talunin ang daan-daang mga mandirigma ng tribo? Sa oras na ito, hindi na mukhang pinuno ng tribo si Wulaken. Siya ay ganap na isang baliw na wala ng isip. Sa oras na ito, isang mandirigma ng tribo na puno ng prinsipyo ang hindi na nakatiis. Pinuno, hindi ba labag sa alituntunin ang ginagawa natin? Dahil natalo ka sa duelo sa kanya. Dapat siyang palayain at hindi dapat mangapi ng marami sa kaunti. Nang marinig ni Wulaken ang mga salitang ito, siya ay nagalit ng labis. Wulazhan, ako ang pinuno ng tribo. Hindi ka pa karapat-dapat na questionin ang aking desisyon. Mukhang hindi ka masaya sa aking pagiging pinuno, Nakatingin sa mga bangkay ng mga tao sa paligid. At may mga kaibigan na namatay dahil kay Wulaken. Matagal nang naipon ang damdamin ni Wulazhan at nagpasya na rin siyang lumaban. Wulaken, mula nang ikaw ay naging pinuno, wala kang anumang kontribusyon. Sa halip, dahil sa iyong sariling interes, pinabayaan mong mamatay ang napakaraming kapatid ng tribo para sa iyo. Kahit na pinatay niya ang marami sa ating mga kapatid. Pero kami rin ang unang nagpasimula ng alitan. Wala tayong interes na salungat sa kanya. Sa harap ng mga namatay na kamag-anak mo, masasabi mo bang karapat-dapat ka sa pagiging pinuno? Sa oras na lumabas ang mga salitang ito, agad na nagbigay diin sa ilan na hindi sa ngayon kay Wulaken, na nagbigay ng pagkakaisa sa mga hindi sumusunod. Sa isang iglap, galit na galit ang lahat. Ang panganib na nakatago sa paghihimagsik ni Wulaken ay sa wakas sumabog. Ito ay dahil sa isang salita mo. Ilan sa ating mga kapatid ang namatay. Alam mo na may napakadelikadong bagay sa lugar na yon. At pinayagan mo kaming mag-explore na walang pakialam sa aming kaligtasan. Anong karapatan mong maging pinuno? Nakita ang mga tao na unti-unting hindi na mapigilan. Mahigpit ang mukha ni Wulaken na nakakatakot. CJ. Dahil sa labis na hindi kayo nasisiyahan sa akin. Kaya't wala nang silbi ang pag-iwan sa inyo. Nagasinta ng pana, patayin mo ang lahat ng mga halimaw na ito. Sa isang iglap, sunod-sunod na sigaw ng paglabas ng mga palaso ang narinig. Sa gitna ng tao, sunod-sunod na sigaw ang umabot. Habang pinapanood ang eksenang ito, si Wulaken ay nagpakasaya sa kanyang tawa. Kung alam ko lang na hindi kayo mapagkakatiwalaan. Buti na lang at may inihanda akong plano. Ibinigay ko lamang ang mga pana sa aking mga tauhan. Hahaha, ang hindi susunod sa akin ay mamamatay. Nang si Wulaken ay lalong nababaliw. Isang tunog ng paghiwa sa hangin ang umabot. Walang pag-aalinlangan na iniunat ni Wulaken ang kanyang kamay. Isang iglap, hinila niya ang tauhang humarang sa saksak. Humarang ito sa kanyang harapan. Ang dulo ng pana ay tumagos ng diretsyo sa ulo ng tauhang ito. At hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya makapaniwala na ang kanyang sinundan na lider ay ganito pala kababang uri. Ang pana ba ay napakaastig? Nagnakaw ka ng ilan sa aking basura at akala mo'y ikaw na ang pinakamalakas. Si Wulaken ay nakatingin sa akin na may mukha ng hindi makapaniwala. Ano ang nasa kamay mo? Paano magiging mas malakas pa ito kaysa sa pana? Nakita kong hawak ko ang mekanikal na pana habang nakangisi ako kay Wulaken. Palakas sa ilalim ng balon. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo rin mauunawaan. Tingnan mo kung paano ko kukunin ang buhay mo. Pagkasabi nito, mabilis akong gumalaw sa gitna ng tao. Gamit ang bentahe ng mekanikal na pana, naglaban ako. Sa loob ng ilang segundo, napatay ko ang ilang tauhan ni Wulaken. Ang iba pang mandirigma ng tribo ay nagkaroon ng pagkakataong makapagpahinga. Ang galing mo, maliit na kapatid. Sa oras na ito, patuloy na umiiwas sa mga palasoang. Si Wulazhan ay hindi nakapagpigil na purihin. At si Wulaken ay nagulat at hindi makapagsalita. Ano bang klaseng halimaw siya? Paano siya nakagawa ng ganitong armas? Nakita ng lahat ang eksenang ito. At sa wakas, nagising na sila. Kaya pala, ang pana ay talagang ninakaw ni Wulaken. Kung hindi, paano siya makakagawa ng mas malakas na mekanikal na pana? Talagang bulag tayo at ginamit tayo ni Wulaken ng ganito. Nang makita na ang oras ay halos tama na. Kaya tumingin ako sa lahat at sinabi ko ng malamig. Mukhang hindi pa kayo masyadong bobo. Ngayon, alam nyo na kung sino talaga ang magnanakaw. Pagkatapos, itinuro ko ang taong si Wulaken. Ang katawan ng orihinal na tao na humarang sa saksak. Tiningnan ko ang mga tauhan ni Wulaken. Nakita nyo na ba ng malinaw? Ito ang leader na sinusuportahan nyo. Isang tapat na tao. Mas pipiliing putulin ang braso kaysa hindi siya protektahan. Ginamit lang siya bilang panangga. May kinabukasan ba kayo sa pagsunod sa ganitong tao?
Sa isang iglap, nagduda rin ang mga tauhan ni Ulaken. Ang mga palaso na handang ipapana ay nahulog sa lupa. Nakita ko si Ulaken na may nakatulalang mukha. Pinagtaksilan ng lahat, inabandona ng mga kamag-anak. Ulaken, natalo ka sa digmaing ito. Agad na tumingin si Ulaken sa kanyang mga tauhan na may pulang-pulang mga mata. Kayo, mga siraulong ito, naglakas loob kayong magtaksil sa akin. Ang mga tauhan sa paligid ay tahimik sa mahabang panahon. Matapos ang ilang sandali, may isang tao ang dahan-dahang nagsalita. Boss, hindi kami ang nagtaksil sa iyo, kundi ikaw ang nagtaksil sa amin. Sinundan ka namin sa paghihimagsik upang tulungan kang maging pinuno. Pero wala kang naidulot na mabuti para sa tribo. Sa halip, dahil sa iyo, maraming tao ang namatay. Sige na, iyon na lang. Aling matagumpay na tao ang hindi dumaan sa mga bangkay at dugo. Pero hindi mo dapat ginawa yon. Hindi mo dapat nilapastangan ang aming katapatan. Tingnan mo si Afu. Sinuong ko ang panganib para tulungan kang mag-scout, pero itinuring mo lang akong traidor. At si Amao, ganoon na lang ang pagsamba niya sa iyo. Nang humarang siya sa saksak para sa iyo, hindi man lang siya kumura. Nawalan pa siya ng sariling braso, pero hindi kanya sinisisi. Pero itinuring mo siyang kasangkapan para sa iyong mga pagkakamali. Hinarangan ang iyong sarili. Tingnan mong mabuti ang kanyang mga mata. Hanggang kamatayan niya, hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon ang gagawin mo sa kanya. Pagkatapos magsalita, ang grupo ng mga tao na dati ay pinagkakatiwalaan ni Ulaken, ay isa-isang umatras sa tabi. Sige na, Ulaken. Paano mo gustong mamatay? Habang sinasabi iyon, unti-unti akong lumapit kay Ulaken. Ngunit bigla na lang si Ulaken ay nagsimulang tumawa ng parang nababaliw. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamay mula sa kanyang dibdib. Kinuha ang isang itim na kahon. Ito ang baril na ninakaw ni Ulami. Nakita kong dahan-dahang itinutok ni Ulaken ang baril sa aking noo. Sa oras na yon, tinitigan ako ni Ulaken na puno ng kabaliwan. Patay na magnanakaw, sa wakas ay nagkamali ka rin. Nakalimutan mo na ang iyong itim na kahon ay nasa kamay ko pa, hahaha. Habang tinitignan ko si Ulaken, nilinis ko ang aking tainga. Hey, magingat sa mga salita. Huwag mo akong tawaging magnanakaw palagi. Sino ang magnanakaw, wala ka bang kaalaman sa iyong puso? Nagnanakaw ka na naman ng aking pana at ng aking baril. Nakikita ang sitwasyon, si Ulaken ay parang basag na banga na walang pakialam. Ano ngayon? Gusto kong sirain ang iyong pangalan. Kung hindi dahil sa iyong pagdating, hindi ako tatanggalin ni Ulasyan. Si Ulala ay makakasama ko rin upang patatagin ang aking posisyon bilang pinuno. Ang pagdating ko sa ganitong sitwasyon ay buong-buong kasalanan mo. At ikaw ang nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Ano ngayon kung kumuha ako ng ilang bagay mula sa iyo? Sa narinig, ang mga tao sa paligid ay nag-react. Sa isang iglap, nagsimula silang mag-usap-usap. Kaya pala, si Ulaken ang patuloy na naninira sa akin. Ibig sabihin, ang lalaking ito ay hindi nagnakaw ng banal na apoy. Sa halip, siya ang makakapag-apoy ng banal na apoy. Ang mga kamanghamanghang sandatang ito ay ako rin ang gumawa. Maraming tao ang nagdaramdam sa kanilang puso. Kung hindi ko pinalayas ang lalaking ito mula sa tribo, ang tribo ng Ulaken ay magiging napakalakas ngayon. Nang marinig ko ang sinabi ni Ulaken, tumawa ako ng direkta. Sa mga gawin mong ito, gusto mo pang maging pinuno. Hindi ko alam kung aalisin ka ni Ulasyan o hindi. Pero si Ulala ay talagang mahilig sa hitsura. Maghanap ka man ng salamin, tingnan mo ang itsura mo. Kahit hindi ako magpakita, hindi ka pa rin niya papansinin. Sa narinig, hindi lang si Ulaken ang nagulat. Pati ang mga tao sa paligid ay nahihiya at hinawakan ang kanilang mga mukha. Tumahimik ka, tumahimik ka. Ikaw yan. Lahat ay ikaw. Gusto kong lumuhod ka sa harap ko. Sa oras na ito, sumisigaw si Ulaken ng walang kontrol. Itinutok din ang baril sa aking ulo. Karamihan sa mga tao sa paligid ay nakakita ng nakakatakot na kapangyarihan ng baril. Sa oras na ito, nagsimula silang umatras. Samantalang ako ay may ngiti ng pang-uyam sa aking mukha. Halika, dito ka tumama. Sa himong ito, marunong ka bang gumamit ng baril? Habang sinasabi ito, tinukso ko pa ang aking ulo gamit ang daliri. Ang mga mandirigma ng tribo sa paligid ay nagulat sa aking reaksyon. Napapansin kong kumikilos ang aking balat. Mukhang hindi na nila kayang tiisin ang aking pangaasar. Sa wakas, pinindot ni Ulaken ang gatilyo. Kasunod nito ay isang malungkot na sigaw. Ngunit nakita ng lahat na nakatayo ako sa aking lugar na walang sugat. Agad kong nakita si Ulaken na nahulog sa lupa at patuloy na lumalaban. Sa puntong ito, ang buong kanang kamay ni Ulaken ay naputol. Kahit ang mga buto ay kitang-kita. Tanging ilang balat na lamang ang nagugnay sa magkabilang dulo ng kanyang braso. Sa oras na ito, narinig muli ang aking napakamapanghamak na boses. Tiri, tanong ko sa'yo dati kung marunong ka bang gumamit ng baril. Pero nagmatigas ka pa rin sa akin. Ngayon, ayos na ba? Naputol na ang kamay mo dahil sa pagsabog. At si Ulaken ay humahawak sa kanyang kamay na puno ng dugo. Ang kanyang braso ay nakasandal sa malaking puno. Ang kanyang mukha ay naging labis na pangit at baluktot dahil sa sakit.
Naglakas loob kang humarang sa akin. Hindi kita palalampasin. Akala mo ba wala akong lihim? Nakita ang galit ni Ulaken sa kanyang kawalang kakayahan. Nagbukas ako ng bibig na may pagdududa. Ngayon mo lang naisip, ang peking baril na ito ay sinadya kong ipahiram sa'yo. Tanga ka ba? Parang may umuugong sa isip mo, hindi ba? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ito ay isa pang baril na ginawa ko. At bahagya lang akong gumawa ng kaunting pagbabago. Para lang masilayan ang sandaling ito. Kaya't nasayang ang isang bala ko para dito. Talagang nakatipid ka. Sige, sinabi ko na sa iyo ang katotohanan. Ngayon, magpatuloy ka na ng walang alalahanin. Habang sinasabi ito, kinuha ko ang kutsilyong bakal sa lupa. Sino ang mag-aakalang sa oras na ito? Isang lalaking leon ang biglang tumalon. At tumama ito sa akin ng isang pangpang. Nakita ko ito, agad kong itinataas ang kalasag upang humarang. Ngunit naitulak pa rin ako ng pangpang na ito ng ilang metro palayo. At ang iba ay nakatingin sa leong biglang lumabas. Mukhang hindi sila makapaniwala. Paano posible na may leon sa lugar na ito? Pero ako, agad kong napansin na may kakaiba sa leon. Agad akong sumigaw sa paligid. Sino? Kung naglakas loob kang dumating, natatakot ka bang magpakita? Biglang may tunog ng palakpakan mula sa isang puno. Nakita kong may isang tao na nakatayo sa sanga ng puno at pumapalakpak. Magaling, magaling. Ang iyong kakayahan at lakas ay talagang kahanga-hanga. Nakayanan mong tiisin ang isang atake mula sa Shiwan Shai. Talagang may mayari ang leong ito. Nang makita kong may nakatali sa balahibo ng leon, ng balat ng hayop, nahulaan ko na. Sa katunayan, hindi naman nagtatali ng balat ng hayop ang leon. Sa mga sandaling iyon, humawak ang misteryosong lalaki sa isang baging. Napakasuwabe niyang bumaba sa lupa. Nang panahong iyon, nakita ng lahat ang mukha ng taong ito. Siya ay kamukha ni Ulaken ng 6 o 7 bahagi. Kahit ako na nasa tabi ay hindi nakapagpigil na magulat. Tumingin ako sa mukha ng taong ito at kay Ulaken. Ano ang relasyon ninyo? Pero bago pa makapagsalita ang tao, nakita kong mabilis na tumayo si Ulaken kahit na nahihirapan. Kuya, tulungan mo ako. Kailangan mong patayin ang batang ito para sa aking paghihiganti. Nang marinig ito, umiti lamang ang tao. Ako si Xiaoyu. Galing ako sa Wanshu tribe at pinsan ni Ulaken. Ang ama ni Ulaken ay aking tiyuhin. Dati rin akong miyembro ng Wanshu tribe. Pero kalaunan, sinaktan ako ng isang babae at dinala sa tribo ni Ulaken. At ang babaeng iyon ay ang tunay na ina ni Ulaken. Nang marinig ko ang kwento ni Ulaken, tumingin ako kay Ulaken na may pagdududa. Naku, ang tatay ni Ulaken ba ay ganoon kababa ang uri? Na kahit isang palulang ng babae ay nahulog na siya. Pagkatapos nito, naramdaman ko ang ilang mga kakaibang mga tingin na nakatuon sa akin. Agad akong nakakuha ng ideya. Naiisip ko na parang ako ang dinala pabalik ni Ulala matapos akong mawalan ng malay. Nakita ang sitwasyon, nahihiya akong kinuskos ang aking ulo. Nang panahong iyon, narinig ko si Xiaoyu na patuloy na nagsasalita. Dumating ako ngayon dahil narinig kong si Ulaken. Si Ken ang naging pinuno ng tribo. Naghahanda siyang dalhin ang tribong Ulaken upang sumuko sa tribong Wanshu. Nang marinig ito, naguluhan ang lahat ng tao sa tribong Ulaken. Kahit ang mga tauhan na may kaunting pagmamahal kay Ulaken, ay sa sandaling ito ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa kay Ulaken. Nakatingin sa mga mandirigma ng tribong Ulaken na nagkakaisa laban sa kaaway. Nakita ang sitwasyon, si Ulajan ang unang tumayo. Ang humiling na sumuko ang tribong Ulaken ay tila isang kabaliwan. Si Xiaoyu ay may nakakalokong ngiti habang nakatingin kay Ulaken. Pinsan, mukhang hindi ka masyadong mahusay bilang pinuno. Mukhang wala kang kapalaran sa mga pamamaraan ng tribong Wanshu. Nang marinig ito, si Ulaken ay galit na itinuturo ako. Hindi ito maaring isisi sa akin. Dati, kontrolado ko na ang buong tribo ng Ulala. Siya ang sumira sa aking magandang pagkakataon. At pininsala pa ako ng ganito. Ganun ba? Agad na tumingin sa akin si Xiaoyu na may mataas na tono. Kahit na hindi magaling ang pinsan kong ito. Pero hindi dapat pinapayagan ang ibang tao na ganyanin siya. Kung hindi, akala ng iba ay madali lang ang tribo ng Wanshu. Nang marinig ito, napahilig ang ulo ko. Agad akong nagpakita ng isang hitsura na parang hinahamon at nagtanong. Anong magagawa mo sa akin? Agad na umangat ang kilay ni Xiaoyu. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking pinsan. Pagkatapos, putulin mo ang iyong mga binti at isang braso, saka kita palalayain. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, napatawa na lang ako sa galit. Mukhang nag-iisip ka ng kalokohan. Akala mo ba ako ang tatay mo na lahat ay pinapabayaan ka? Sa puntong ito, si Xiaoyu na nakaramdam ng aking pang-insulto ay nagalit ng labis. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Shiuan Shai, kagatin mo siya hanggang mamatay. At ang higanting leon na matagal nang naghihintay sa tabi. Diretsong tumalon ito patungo sa akin. Nang makita ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Ulajan. Naisip niya na kung tutulungan niya ang batang ito sa oras na ito, maaaring dahil sa pasasalamat ay sumali siya sa tribo ng Ulaken. Sa ganitong pagkakataon, ano ang magiging problema sa pagunlad ng tribo?
Mukhang napansin din ni Xiaoyu ang iniisip ni Ulajan. Agad siyang umiti ng may kasamaan. Huwag mong isipin na kayo lang ang may mga kaalyado. Kasunod nito, inilagay ang gitnang daliri at hinlalaki sa tabi ng bibig at humihit. Isang malakas na tunog ng sipol ang umabot. Sa isang iglap, maraming itim na anino ang lumitaw. Lumitaw sila sa paligid at pinalibutan ang lugar na ito. Ang mga asong gubat ay talagang isang grupo ng mga asong gubat. Siya ay talagang may kontrol sa isang grupo ng mga asong gubat. Sa oras na ito, isang mandirigma ng tribo ng Ulaken. Nakita ang tunay na anyo ng anino. Bagamat ang lakas ng laban ng mga asong gubat ay hindi maihahambing sa lobo. Pero kung ito ay isang grupo ng mga asong gubat, kahit isang ganap na lalaking leon ay iwas sa kanilang lakas. Dahil ang grupo ng mga asong gubat ay labis na nagkakaisa at may matinding paghihiganti. Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid ay puno ng takot sa kanilang mga mukha. Samantalang si Ulaken sa tabi ay may mukha ng kayabangan. Kayo, mga halang na ito, ay naglakas loob na magtaksil sa akin. Ngayon na nandito na ang pinsan ko, lahat kayo ay mamamatay. Si Xiaoyu sa tabi, bagamat hindi kasing yabang ni Ulaken. Ngunit ang kanyang mapagmataas na anyo ay hindi maitatago. Wala ring pagtutol sa sinabi ni Ulaken. Bagamat palagi niyang nilalayuan ang pinsan na ito na nagmula sa ibang linya. Pero sa huli, sila ay mula sa iisang pamilya. Siyempre, hindi papayag na ang mga mababang uri ng tribo ay mangapi. Sa pagkatapos ng kanyang sinabi, ang ilang mga walang prinsipyo ay agad na lumuhod sa lupa. Humihingi ng tawad sa direksyon ni Ulaken at Xiaoyu. Pinuno, kami ay tapat na tapat sa inyo. Lahat ito ay paghihimagsik na pinasimulan ni Ulajan. Napilitan lang din kami. Pinuno. Sa puso namin, palagi kaming nakatayo sa inyong panig. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Ulajan. Agad siyang nagalit at sinabihan ang mga tao. Kayo na mga nag-aalangan ay talagang nagpapahiya sa tribo. Nawalan na ng mukha ang tribo dahil sa inyo. Sa pagkakataong ito, muling nagsalita si Xiaoyu na nanonood sa tabi. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung kayo ay muling magiging tapat sa aking pinsan, palalampasin ko kayo. Nang marinig ito, agad na nagkunot ng noo si Ulaken. Pinsan, ang mga taong ito ay lahat ng nagtaksil sa akin. Paano pa sila magiging kapakipakinabang? Sa palagay ko, dapat silang lahat ay patayin. Nang lumabas ang mga salitang ito mula kay Ulaken, ang lahat ay hindi maiwasang magmukhang masama. At si Xiaoyu ay mabilis na napansin ang pagbabago sa paligid ng tao. Hindi ko maiwasang murahin si Ulaken ng si Bobo. Agad siyang nagsalita ng may seryosong mukha. Pinsan, ikaw ay isang pinuno na ng tribo ngayon. Dapat ay may kakayahang tumanggap ng iba. Hindi ba't gusto mong dalhin ang tribong Ulakan sa pagsuko? Ngayon, patayin mo silang lahat. Hindi ka ba magiging isang walang silbi na pinuno? Sa oras na yon, huwag mong sabihin tatanggapin ka ng tribong Wanshu. Kahit ang lolo mo, hindi ka makakapasa sa kanya. Nang marinig ito, si Ulaken ay nagulat. Agad siyang tumingin kay Xiaoyu na may ngiti. Pinsan, tingnan mo ang sinasabi mo. Ngayon, kontrolado mo na ang buong grupo ng mga asong gubat. Ang susunod na posisyon bilang pinuno ng tribong Wanshu ay tiyak na iyo. Sa oras na yon, tulungan mo lang akong magsalita ng maganda. Ngayon, naisip na ni Ulaken ang susi dito. Sa wakas, may mga tauhan na siya kaya't may lakas ng loob. Pagkatapos, sumigaw siya sa lahat. Dahil nagsalita na ang pinsan ko. Kung nais niyong muling maging tapat sa akin, kailangan niyong manumpa sa langit na hindi kayo kailanman tatalikod. Sa ganitong paraan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Nang marinig ito, ang dating mahigpit ang mukha na tagasunod. Agad siyang nagpalit ng ekspresyon. Nakaluhod siya sa harap ni Ulaken na may ngiti sa mukha. Sabay-sabay nilang itinuro ang kanilang mga daliri sa langit at nagsabi, kami ay nanunumpa sa langit. Mula ngayon, tanging kay Ulaken lamang kami magiging tapat. Kung sino man ang tatalikod ay tiyak na kakagatin ng mga hayop hanggang sa mamatay. Sa katunayan, lahat ng ito ay may kanya-kanyang balak. Basta't makakapit sa Wanshu na tribo, tiyak na makikilala ang mas maraming makapangyarihang tao. Sa oras na yon, maaari na siyang sipain palayo si Ulaken. Si Ken, ang taong walang kinabukasan na ito. Basta't kailangan maging aso. Siyempre, kailangan pumili ng mas makapangyarihang amo. Pero hindi alam ni Ulaken ang lahat ng ito. Nakita si Ulaken na kontento at tumango. Agad siyang tumingin kay Ulazan na may mukha ng pagwawalang bahala. Mukhang handa kayong labanan hanggang kamatayan. Tumingin sa magulong kalagayan ni Ulaken. Si Ulazan ay simpleng bumisi. Gusto mong kami sumuko sa'yo. Kaya mo ba? Kung gusto mo ng laban, makipaglaban ka. Kahit mamatay ako, hindi ako makikisama sa mga tulad mong maliit. Sa ganitong paginsulto, agad na nagalit si Ulaken. Ngunit nagambala siya ni Xiaoyu na nakatayo sa tabi niya. Magaling ka, may prinsipyo ka. Dahil ayaw mong sumuko sa aking pinsan. Kaya't bibigyan kita ng isa pang pagkakataon ngayon. Basta't sumuko kayo sa akin. Maaari ko rin kayong patawarin. Nang marinig ito, agad na nadismaya si Ulaken. Pinsan, anong nangyari? Pero hindi pa siya natatapos magsalita.
Ang sumalubong sa kanya ay isang sampal mula kay Bestial na Yu. Iayos mo ang iyong sariling posisyon. Nang makita ang malamig na tingin ni Bestial na Yu, dito lang naisip ni Ulaken. Agad niyang inayos ang kanyang saloobin at nagsalita. Alam kong nagkamali ako. Pinsan, hindi ko dapat sinabi yon. Ang mga sumuko dati na nakita ito, agad silang nagkaroon ng panghihinayang. Kung alam ko lang, nagarte na ako. Sa ganitong paraan, makakapitan ko na agad ang hita ni Bestial na Yu. Sa mga sandaling iyon, isang malaking itim na anino ang lumipad papunta sa kanila. Diretso itong tumama sa mga paa ni Bestial na Yu. Nang tignan ng mabuti, ito ay ang pinagmulan ng leon ni Bestial na Yu. Kasunod nito, isang mapanlait na boses ang narinig. Mukhang hindi mo lang ako kayang talunin. Pati na ang iyong halo-halong balahibong leon ay hindi makakasakit sa akin. Nang marinig ito, ang pinagmulan ng leon ay handang lumaban muli. Sa oras na ito, si Bestial na Yu ay nagsalita. Huminto ang pinagmulan ng leon. Hindi ka ang kanyang kalaban. At hindi niya napigilan ang sarili na pumalakpak. Talagang napakahusay mo. Napakahusay na kahit ako'y nahihirapan na patayin ka. Kung handa kang sumuko sa akin. Isang tulong upang makuha ko ang posisyon bilang tagapagmana ng pinuno ng tribo ng mga halimaw. Kapag ako'y naging tagapagmana ng tribo ng mga halimaw, nangako ako sa iyo na ikaw ay pangalawa sa pinakamataas. At si Ulaken ay nabigla nang marinig ang salitang ito. Pinsan, siya ang nagdulot sa akin ng pagkakaputol ng isang kamay. Ngunit sa pagkatapos ng kanyang sinabi, nakita niya ang mga mata ni Bestial na Yu na may bahid ng pumatay. Sa isang laban, maraming buto ang natutuyot. Kahit na ikaw ay aking kamag-anak. Kung may lakas ng loob kang humadlang sa akin, hindi ako magdadalawang isip na ipadala ka sa iyong daan. Agad na ibinaba ni Ulaken ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. At ako'y nagsalita na may bahid ng kasiyahan. Ang salitang ito ay totoo. Ngunit hindi ko gusto na ako'y nakadapa. Sa wakas, mahirap kumilos kapag may nakadapa sa iyo. Mas gusto ko ang posisyon sa itaas. Pagkatapos sabihin yon, nagbigay pa siya ng tingin na alam mong ibig sabihin. Nalito ng husto si Ulazan na nakatayo sa tabi. Anong ibig mong sabihin sa itaas at ibaba? Ano bang sinasabi ng taong ito, parang may kakaiba? At ang Bestial na Yu na kanina ay patuloy na nakangiti. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang mukha. Batang ito, anong gusto mo sa akin? Sa oras na ito, nakita ng mga nag-aalinlangan ang pagkakataon. Agad silang nagsalita. Huwag kang maging walang galang, tao. Ang pagtingin sa iyo ng aming Ginoong Yu ay isang biyaya para sa iyo. Tama na. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Magsalita ka na ng tuwid. Kung hindi, huwag kang magalit kung kami magiging malupit. At ako'y nakatingin sa naggangalit na grupo sa harap ko. Mukha silang walang kasalanan. Sa mga ito bang mga mababangis na hayop at mga basura? Nang sabihin ito, biglang napatigil ang mga tao sa paligid. Sinabi rin na ang batang ito ay talagang walang takot sa kamatayan. Nang mga sandaling iyon, lumabas si Ulazan na tumatawa. Hahaha, may prinsipyo. Kahit na nasa ganitong sitwasyon, mayroon pa rin ganitong pag-iisip. Ang maliit na kapatid ay talagang may talento. Agad siyang nagsalita sa mga kamag-anak na hindi nagbago ng panig. Mga kapatid ng tribo ng Ula, kung ayaw ninyong maging alipin at tuta, kunin ang inyong mga sandata at sabay-sabay na labanan ang kaaway. Sa sandaling iyon, walang mandirigma ng tribo ng Ula na nagtaksil. Sabay-sabay nilang kinuha ang kanilang mga sandata, naghahanda para sa isang laban hanggang kamatayan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Lahat ng hindi narito, makinig kayo. Kung gusto nyo patayin ang taong ito, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Dadalhin ko siya sa tribo ng mga halimaw. Pagkatapos, itinuro niya ako gamit ang daliri. Ang mga mandirigma ng tribo ng Ula sa tabi. Kung sino man sa inyo ang makakapagpatay sa kanya, hindi lamang makakaligtas kundi makakapagpasok din sa tribo ng mga halimaw. Nang marinig ko yon, agad akong naging alerto. Tahimik kong pinagmamasdan ang paligid. Mabuti na lang at ang mga tao ay karaniwang may simpleng pag-iisip. Hindi katulad ng mga modernong tao na maraming tuso. Nakatingin sa paligid na malinaw at may mga kaunting tanga, ngunit kaakit-akit na mga mata. Mas nakaramdam ako ng kapanatagan sa aking puso. Ngunit si Bestial na Yu sa harap ay tila walang pinapansin at nagalit. Kung ganon, lahat kayo ay mamatay na. Sa susunod na sandali, sabay-sabay na sumugod ang kawan ng mga hayop. Kasunod nito ay ang mga nagbago ng panig na mga taksil. Agad na umabot ang kawan ng mga hayop sa harap ng lahat. At ang mga mandirigma ng tribo ng Ula. Agad din silang lumaban gamit ang kanilang mga armas. Ngunit sobrang dami ng mga lobo. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagpakita na ng pagkatalo ang lahat. Paano nangyari ito? Napakarami nila, hindi natin sila mapipigilan. At ang Origin Lion na yon din. Talagang parang isang laban sa isang daan. Nang panahong iyon, may isang tao na nagtanong sa akin ng may pag-aalala. Ano ang dapat gawin ngayon? Hindi na namin kayang pigilan ito. Huwag magpanik, maliit na laban lang ito. Habang sinasabi ito, inilagay ko ang daliri sa aking bibig at humuni. Pagkatapos, naghintay ako sa lugar na hindi gumagalaw. Nakita ko ang mga mandirigma ng tribo ng Ula na naglalaban.
Agad-agad, lahat sila ay labis na nagalit sa aking sinabi. Lalo na si Ulazan na sumigaw ng malakas. Maliit na laban pa rin ito. Ang tanging iyon ay ang orihinal na leon. Kailangan naming magtulungan ng higit sa 10 kapatid. Sa tulong, nahirapan kaming pigilin ito. Lalong-lalo na ang kawan ng mga jackal na ito. Kung ganito ang mangyayari, lahat tayo ay mamamatay. Wala kaming ibinenta sa iyo sa mga kritikal na sandali. Ngayon, nagmamalaki ka sa akin dito. Ang mga ekspresyon ng mga mandirigma sa paligid ay hindi maganda. Nakita ito, ngunit hindi siya nagalala at nagsabi. Bakit nagmamadali? Magtiis ka lang ng kaunti. Sinasalita ko na magiging ligtas kayo. At katatapos ko lang magsalita. Mula sa pangkat ng mga asong gubat, narinig ang mga sigaw ng pagdurusa. Nakita ang isang malaking anino na may itim na katawan at pilak na baluti. Ang mga pangil na may bakal na takip ay basta na lang humampas. At pinagsabog ang 15 mga asong gubat. At ang itim na anino na ito ay si itim na hinina na nakasuot ng baluti. Ang eksenang ito ay talagang nagbigay takot sa malayo kay Bestial na Yu. Hari ng mga lobo ng gubat. Paano ito posible? Ang mga tao sa tribo ng ula sa tabi ay isa-isa ring nagmukhang walang buhay. Tapos na tayo. Paano nagkaroon ng hari ng mga lobo dito? Tiyak na mamamatay tayo ngayon. Sa oras na ito, napansin ni Ulazan ang mga palatandaan. Huwag magpanik, mukhang ang lobo na hari na ito ay nandito para tulungan tayo. At sa oras na ito, ako na nagkunwari ay talagang nasiyahan. At sa oras na ito, ako na nagkunwari ay talagang nasiyahan. Itim na tuta. Patayin silang lahat, walang maiiwan. Pagkatapos ay nakita si itim na tuta na direktang sumugod sa grupo ng mga asong gubat. Sa malalakas na atake, hindi mabilang. Ang lahat ng mga asong gubat ay namatay sa kanyang mga pangil. Sa pagkakita sa sitwasyong ito, ang lahat ng naroroon ay nagpakita ng pagkabigla. Siya ay nakapagamo ng isang Xuanwu Wolf King. Iyon ay isang kakaibang uri mula sa gubat. Hindi ako nananaginip, di ba? At sa oras na ito, si Ulaken ay may mukha ng hindi makapaniwala. Impossible. Ang tuta ba na yon ay hindi na ba namatay dahil sa pagkapunit ng bituka? Paano ito naging ganito kalaki? Pati si Bestial na Yu ay hindi na makapagpigil. Agad siyang sumigaw sa gitna ng labanan. Huwag magpanik. Kahit na ang kanilang individual na lakas ay higit na mataas sa atin. Ngunit ang bilang ay isang nakamamatay na kahinaan. Ang kalamangan ay nasa atin pa rin. Xiuandon, ikaw ang direktang umatake sa Xuanwu Wolf King. Ang natitirang mga asong gubat ay maghihintay ng tamang tiyempo sa paligid. Ang Xiuan Leon na tumanggap ng utos ay agad na naglunsad ng matinding atake. Ngunit hindi talaga makalusot ang atake sa baluti ng itim na tuta. Ang mga asong gubat na umaatake sa paligid. Wala talagang magagawa ang mga ito sa baluti ng itim na tuta. Nakita ng mga hayop na hindi makuha ang itim na tuta. Agad na nagbigay ng utos si Bestial na Yu sa lahat ng mga mabangis na hayop. Kung hindi natin kayang sirain ang kanyang depensa, huwag na tayong umatake. Lahat ay nagtipon sa kanyang katawan upang siya ay pigilin. Sa wakas, matapos sapakin ni Black Cub ang mahigit 10 jackal ng sunod-sunod. Nakakita ng pagkakataon ang unang leon. Pagkatapos, bigla siyang tumalon sa likod ng itim na tuta. Ang iba pang mga asong gubat ay naghintay ng tamang tiyempo upang umatake. At habang pinapanood ko ang eksenang ito, hindi ko maiwasang tumawa. Mukhang napilitang walang ibang paraan ang taong ito dahil sa itim na tuta. Kailangan niyang gumamit ng ganitong mga bata na trick upang pigilan ang itim na tuta. Sa sandaling ito, muling nag-utos si Xiuyu sa mga wallflower na nagtaksil kanina. Makinig kayong lahat sa akin. Kahit tao hayop, lahat ay umatake. Siguraduhing patayin ang lahat sa kabila bago makaalis ang ganitong uri ng lobo. Patayin ang lahat ng tao sa kabila. Walang magagawa. Ang presyon na dulot ng itim na tuta ay sobrang laki. Si Bestial na Yu ay wala ng ibang maisip na paraan para masolusyonan ito. Kung hayaan ang itim na tuta na maglakbay sa larangan ng digmaan, baka ang buong kawan ng mga jackal at ang Origin Leon ay hindi sapat para talunin si Black Cub. At si Ulaken at ang mga nag-aalinlangan ay nakita ang pagkakataon. Sila ay sabik na tumakbo patungo sa mga tao ng tribo ng ula at sa aking direksyon. Hindi nila nalimutan ang pangako ni Bestial na Yu dati. Sinumang pumatay sa akin ay tiyak na magumpisa ng laban. At nang makita ang ilang mga nag-aalinlangan na tumutulong sa grupo ng mga asong gubat, na may hawak na mga sandatang buto na papalapit sa akin. Ngunit ibinalik ko ang hawak kong bakal na kutsilyo. At pagkatapos ay sinabi ko sa kanila na may matinding panguyam. Alam niyo lang na ang Xuanwu Wolf King ay isang kakaibang uri sa gubat. Ngunit huwag niyong kalimutan ang isa pa nitong pangalan. Nang marinig ito, biglang parang may naisip si Bestial na Yu. Agad na nagpakita ng takot at nagsalita siya. Pinuno ng lahi ng mga lobo ang Xuanwu Wolf King. Pagkatapos ay nakita ang mga itim na anino na lumilipad sa gubat. Sa isang sandali, ang dimabilang na mga sinaunang higanting lobo ay lumabas. Agad na pinabagsak ang bagong grupo na walang kapantay na puwersa. Sa oras na ito, ang mga mandirigma ng tribo ng ula
ay labis na nabigla sa tanawing ito. Tayo ay naligtas. Diyos ko, kaya niyang kontrolin ang kawan ng mga lobo, at ang kanyang mga pambihirang kagamitan. Siya ba ay isang mensahero ng Diyos? Pati ang matandang ulazan ay nabigla sa tanawing ito. At sa oras na ito, ang ilang tao na nais akong patayin para sa kapurihan, ay pinatumba ng mga higanteng lobo at humihingi ng awa. At ako ay simpleng umiti ng malamig. Matagal ko na kayong binigyan ng pagkakataon. At ngayon, akala nyo ba ay iwan ko ang banta para sa hinaharap? Sa isang utos ko, agad na narinig ang mga sigaw ng ilang tao na kinakagat ng higanteng lobo. Sa sandaling ito, nakawala na rin si Black Cub mula sa panunupil ng Origin Lion at ng kawan ng mga jackal. Agad siyang tuminala at umungal ng malakas. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga pangil na nakasuot ng bakal. At tinaga niya ito ng malakas sa laon ng pinagmulan. At ang pangil na iyon ay agad na pumatay sa laon ng pinagmulan. Pagkatapos, isa pang malinaw na huni ng lobo ang narinig, at sumali na rin ito sa labanan. Sa puntong ito, hindi na nagatubili ang kawan ng mga lobo. Agad nilang pinatay ang lahat ng kanilang mga target na nahulog. Sa isang iglap, ang mga sigaw ng tao at ng mga bilanggo ay hindi na natigil. At ang buong kawan ng mga asong gubat ay madaling napuksa ng mga lobo. Ngunit sa oras na ito, napansin ko ang isang purong puting higanteng lobo mula sa sinaunang panahon. Habang pinipilit kong alalahanin kung mayroon bang ganitong lobo sa nakaraang kawan ng mga lobo, ang mabangis na sigaw ni Bestial na Yu ay humadlang sa aking mga iniisip. Hindi ito totoo. Ang aking posisyon bilang pinuno, hindi ito totoo. Walang nakakaalam na ganito ang magiging resulta. Isang simpleng pagsasama lamang ng isang tribo ng ula. Ngunit hindi ko inasahan na ito ay magiging isang malaking sakuna, at si Ulaken na may putol na braso, ay nakatungtong sa tabi, nanginginig sa takot. Nasaan na ang dating anyo ng tagapagmana ng pinuno ng tribo ng ula? Tumingin kay Ulaken sa tabi. Si Bestial na Yu ay hindi na makapagpigil ng galit. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, isang inutil, na nakapagpasiklab sa ganitong nakakatakot na nilalang. Ang lahat ng aking pinagsikapan sa loob ng maraming taon ay nawasak dahil sa iyo. Kagalang-galang na nakatatandang pinsan. Tayo ay tumakas na. Sa mga sandaling iyon, si Bestial na Yu na nagagalit kay Ulaken, ay biglang nahadlangan ng isang pamilyar na boses. Saan pa kayo pupunta? Sa puntong iyon, si Bestial na Yu ay napagtanto. Ako ay napapaligiran na ng kawan ng mga lobo. Ang mga tao sa paligid ng tribo ng ula ay nakatingin ng may pagdududa. At ako ay nakatingin ng masigasig kay Bestial na Yu. Sinabi ko lang ng malamig na wala akong oras para sa iyo ngayon. Pagkatapos sabihin yon, inilipat ko ang aking tingin kay Ulaken. Dahil ang sistema ay nagbigay ng isang pansamantalang misyon. Natulungan si Itim na Tuta na personal na maghiganti, upang makakuha ng isang bote ng Darwin na ebolusyon na gamot. Nang maisip ko ito, agad akong nagsalita kay Itim na Tuta. Itim na Tuta, kung may galit, maghiganti, kung may kaaway, maghiganti. Sa narinig, si Ulaken na labis ng natatakot ay biglang humingi ng awa. Pakiusap. Ako ngayon ay isang pilay na, pakiusap, pakawalan mo na ako. Pagkatapos ay lumuhod siya at nagpakasakit sa pagyuko. Sa oras na yon, biglang nagsalita si Bestial na Yu sa tabi. Inamin ko na sa pagkakataong ito, tayo ay natalo. Pero hindi ganoon kadali ang gusto mong patayin kami. Pagkatapos sabihin yon, agad na iniunat ni Bestial na Yu ang kanyang kamay pataas. Nakita na isang malaking ibon ang bumabagsak. At si Bestial na Yu ay nahawakan ang malaking ibon sa kanyang mga pangil. At sa sandaling malapit nang umalis sa lupa si Bestial na Yu, ang dating mukha ni Ulaken ay tila kulay abo. Para siyang taong nalulunod na nakita ang kanyang salbabida. Bigla siyang naglabas ng lahat ng kanyang lakas. Agad siyang tumalon at mahigpit na hinawakan ang binti ni Bestial na Yu. Kuya, isama mo ako. Huwag mo akong iiwan. At ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, na hindi na nakapagpigil ang mga lobo at mga mandirigma ng tribo ng ula. Wala nang oras upang pigilan sila. Sa oras na yon, tinitingnan ni Bestial na Yu ang lupa na unti-unting lumalayo. Sa kanyang kalooban, siya ay naging mas kalmado. Ngunit nang makita ang mahigpit na nakahawak si Ulaken sa kanyang binti, agad siyang nagalit. Isang isipin na ang walang silbi na ito ang nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang kawan. Agad siyang sumipa ng sunod-sunod sa mukha ni Ulaken. Walang silbi ka. Hindi ka pa ba bibitaw? Pinsan, huwag ganyan. Magkadugo tayo. Umalis ka. Bitawan mo ako. Nakita ni Ulaken na determinado si Bestial na Yu na itulak ang sarili pababa. Agad na nagpasya si Ulaken na pareho silang mapahamak. CJ, kung hindi ka makatawid, huwag mong sisihin ako sa kawalang utang na loob. Habang sinasabi ito, sinimulan niyang yakapin ang binti ni Bestial na Yu at magugoy ng mabangis. Sa isang galaw ni Ulaken, patuloy na pinabayaan ang malaking ibon na mahirapang tiisin ang bigat ng dalawa na mawalan ng balanse. Nagsimulang magugoy sa hangin ng hindi pantay-pantay. Nang makita ito, bigla akong naliwanagan. Sa isip ko, dumating na ang pagkakataon.
Agad akong kumuha ng crossbow at tinutok ito sa malaking ibon. Iwanan niyo sa akin lahat. Isang malakas na tunog. Isang palaso na may bakal na dulo ang mabilis na tumama sa malaking ibon. Sa oras na ito, ang simbolo ng hayop sa hangin ay nakatingin sa mabilis na paparating na mga palaso. Sa isang iglap, natakot ang kaluluwa na parang lalabas na. Mabilis na umilag ang malakas na hangin. Nang marinig ang babala ni Bestial na Yu, instinctively na umilag ang malakas na hangin. Pero sa susunod na segundo, malinaw na naramdaman ni Bestial na Yu, na ang ulaken na mahigpit na nakahawak sa kanyang binti, ay biglang nanginig ang katawan. Si Bestial na Yu ay nagtanong at tumingin pababa sa pagdududa. Tamang-tama niyang nakita ang ulaken at ang labis na baluktot na ekspresyon. Kasunod nito ay isang nakakapangilabot na sigaw na parang punit ang puso. Nakita na ang bahagi ng katawan ni ulaken ay kulay pula na sa dugo. Isang agos ng dugo ang dumaloy pababa sa kanyang hita. Para bang naubos ang karamihan ng lakas ni ulaken. Sa oras na ito, hindi na siya makapagsalita ng kahit isang salita. Nang makita ito, nahulaan na ni Bestial na Yu ang sitwasyon. Ang ninuno ni ulaken ay nawasak na. Nakatingin sa ganitong kahirapan ngunit ayaw pa ring sumuko. Hawakan ang sarili mong ulaken. Isipin mo lang na ang basura na ito ay hindi lang nakakasama. Nawalan ka ng lahat ng iyong kakayahan. Kanina, ginamit pa ang parehong mapahamak para takutin ako. Biglang nakaramdam ng ginhawa si Bestial na Yu. Parang hindi pa rin sapat ang kanyang galit. Mas lalo pang nagbiro si Bestial na Yu nang may pangaasar. Ay, pinsan! Ano nangyari sa iyong pantalon? Bakit may nakatusok na palaso? Ang daming dugo. Ang ninuno mo ay hindi naman nawasak, di ba? Wala namang problema, di ba? Hindi ka lang ba makagawa ng lalaki? Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinsan kong babae. Ha 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 ha! Sa oras na ito, ang mukha ni ulaken ay puno na ng pawis. Wala nang magawa kundi ang tingnan si Bestial na Yu nang may galit. At habang si Bestial na Yu ay nag-iisip kung paano patayin si ulaken, biglang naramdaman na muling kumikilos ang malaking ibon ng hangin. Kasunod nito, narinig ang tunog ng pagputok na papalapit mula sa malayo. Una, huwag maging kampante. Amoy ng pag-atake. Pagsabog. Muli may isang palaso na tumama. Ang palasong ito ay tumagos ng diretsyo sa tiyan ni Bestial na Yu. Agad na sumigaw ng sakit si Bestial na Yu. At ang matinding sakit na ito ay nagdulot sa kanya ng kawalang kakayahang hawakan pa ang malaking ibon ng hangin. Sa susunod na sandali, ang dalawa ay diretsong nahuhulog pababa. Nakikita na ang dalawa ay malapit nang bumagsak sa lupa at mamatay. Agad na bumaba ang malaking ibon ng hangin patungo sa direksyon ng pagbagsak ng dalawa. Sa wakas, nahuli ang dalawa ng mga 20 hanggang 30 metro mula sa lupa. At ako na nakasaksi sa buong proseso ay halos mabaliw sa galit. Sayang, ang malaking ibon ay lumipad na palayo. Matagal nang lumampas sa limitasyon ng atake ng mekanikal na pana.